Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1551-58. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Junior brother, talagang nagawa mong patayin si Ferlan. Si Ferlan ay isang Paramount Saint Rudiment stage powerhouse. Sa aspeto ng lakas, bukod sa mga nasa Saint stage, iilan lang ang vice sect leaders, isa pang inner court elder at ako ang mas malakas kaysa sa kanya. Gaano ka ba talaga kalakas? Mataimtim na tanong ni Arwin. Na-curious siya sa kasalukuyang lakas ni Alvin. Sa totoo lang, senior brother, sa kasalukuyan, hindi ako natatakot sa sinuman sa ibaba ng stage ng santo, diretsong sabi ni Alvin nang walang itinatago. Mukha siyang confident ng magsalita. Natural, itinago niya sa kanyang sarili ang susunod niyang iniisip. Kapag nakapasok ako sa Paramount Saint Rudiment stage, tiwala ako na kaya kong patayin ang mga ordinaryong powerhouse ng Saint stage. May tiwala ka rin na kaya mong manalo ng isang imminent Saint stage powerhouse. Napabuntong hininga si Arwin. Oo. Tumango si Alvin. Malakas ang isang nalalapit na Saint stage, ngunit maaari niyang durugan ang mga ito sa isang galaw sa pamamagitan ng paggamit ng Celestial Supreme Treasure, ang Jasper Celestial Sword, sa kanyang kasalukuyang lakas. Mukhang hindi ko na kailangang alalahanin ang kaligtasan mo. Junior brother, ang lakas mo ngayon ay daig pa ang lakas ko kahit senior mo na akong kapatid. Napabuntong hininga si Arwin. Hindi niya pinagdudahan ang mga salita ni Alvin. Bagamat mamantong hininga si Arwin, talagang masaya siya para kay Alvin dahil nangangahulugan ito na mas mapoprotektahan niya ang sarili niya ngayon. Gaano man ako katatag, palagi kang nakatatandang kapatid ni Alvin, mataimtim na sabi ni Alvin. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, tumango si Arwin. Baka sa mukha niya ang kasiyahan. Junior brother. Biglang parang may naisip si Arwin at nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Mataimtim niyang sinabi kay Alvin, okay lang na ipakita mo sa akin ang iyong kasalukuyang lakas ngunit huwag mo itong ihayag ng madali sa ibang tao. Kung hindi, natatakot akong magdudulot ito ng gulo. Naiintindihan ko. Tumango si Alvin. Hindi siya tanga. Natural, alam niya ang ibig sabihin ni Arwin nang sabihin niyang magdudulot ito ng kaguluhan. Kung ang Supreme Elder, si Kaden, ay nalaman ang kanyang kasalukuyang lakas, malamang nahahatulan niya siya kaagad dahil ang kanyang kasalukuyang lakas ay sapat na upang patayin si Ferlan. Bukod dito, ang balita ay malinaw na inilabas ni Rohan. Dapat niyang malaman na hindi ito masyadong makakaapekto sa atin, at gayon paman, ginawa pa rin niya ito. Dapat ay may binabalak siya, dagdag ni Arwin. Hindi mahirap hulaan ang kanyang mga plano. Tiyak na nakita niya na hindi ako umalis sa mansyon ng ganoon katagal pagkatapos kong bumalik, nag-aalala siya na baka pumasok ako sa closed-door cultivation sa loob ng ilang taon at lumabas na mas malakas kaysa sa kanya. Kung mangyayari iyon, ang power dynamic sa pagitan namin ay lubos na magbabago, sabi ni Alvin nang may katiyakan habang kumikinang ang kanyang mga mata. Ganyan dapat. Tumango si Arwin bilang pagsang-ayon. Ngumisi siya. Sa kasamaang palad, hindi niya kailanman pinangarap na ang kasalukuyang lakas ni Junior brother ay higit na mataas kaysa sa kanya. Maaari mo ring patayin si Ferlan, ito ay kasing simple ng pagpatay ng manok o pagputol ng damo para mapatay mo siya. Dahil sabik na sabik siya, makikipagsaya ako sa kanya, walang pakialam na sabi ni Alvin habang malamig na kumikinang ang kanyang mga mata. Hindi na siya natatakot kay Rohan nang umalis siya sa Moon Illumination Sect dati. Sa oras na iyon, hindi pa niya namana ang Sovereign Heart Sword, at hindi pa rin niya kayang gamitin ang Celestial Supreme Treasure, ang Jasper Celestial Sword. Ngayong tumaas na ang kanyang lakas, natural, mas lalong hindi siya natatakot kay Rohan. Sa pagkakataong ito, tiyak na hindi masisira ni Senior Brother ang iyong plano, medyo awkward na sabi ni Arwin pagkatapos niyang marinig ang mga salita ni Alvin. Gayunpaman. Junior brother, iminumungkahi kong maghintay ka ng ilang sandali bago mo isagawa ang iyong plano. Sa sandaling ito, bukod kay Rohan, natatakot ako na may iba pang mga mata na nakatutok sa iyong bawat galaw, mataimtim na sabi ni Arwin na tila may naalala siya. Senior brother, ang ibig mong sabihin ay si Kaden. Nagtaas ng kilay si Alvin.
Oo. Tumango si Arwin. Nararamdaman ko na ang relasyon ni Kaden at Ferlan ay tiyak na hindi gaanong simple. Sa katunayan, ito ay tumatakbo ng mas malalim kaysa sa isang ordinaryong relasyon sa pagitan ng isang master at isang disipulo. Batay sa reaksyon ni Kaden ilang araw na ang nakalipas, hindi niya hahayaang mawala ng ganoon kadali ang pagkamatay ni Ferlan. Nag-aalala ako na binabantayan niya rin ang bawat kilos mo. Naiintindihan. Tumango si Alvin habang nagbuo ng bagong plano sa kanyang puso. Kung ganoon nga ang kaso, maghihintay ako hanggang sa makapasok ako sa Paramount St. Rudiment stage bago ako magsaya kasama si Rohan, sabi ni Alvin, na nagbibigay diin sa salitang masaya. Sa mga sumunod na araw, sinimulan ni Alvin ang kanyang naunang gawain. Siya ay tahimik na nilinang sa ikatlong antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda at sa labas ng mundo. Samantala, ang mga salita ni Sect Leader Janos ay mabilis na kumalat sa Moon Illumination Sect. Si Elder Arwin ay nanumpa na sa kidlat na parusang sumpa na wala siyang kinalaman sa pagkamatay ni Elder Ferlan. Kung may sino mang maglalakas loob na sirain ang pangalan ni Elder Arwin, sila ay mapaparusahan ng husto. Iyan ang eksaktong mga salita ni Janos. Habang kumalat ang mga salita ni Janos sa Moon Illumination Sect, ang buong sekta ay nagsimulang muling mabuhay. Sa lumabas, ang siyam na palakpak ng kulog noong araw na iyon ay ang 99 Heavenly Tribulation Oath na sumasalamin sa panunumpa ni Elder Arwin. Dahil nanumpa siya sa panunumpa ng parusang kidlat, si Elder Arwin ay dapat na walang kinalaman sa bagay na ito. Hindi ko inaasahan na hihilingin ng sect leader kay Elder Arwin na manumpa sa kidlat na parusa para kay Elder Ferlan. Hindi ba siya natatakot na si Elder Arwin ay mabaigo sa kanyang kawalan ng tiwala? Si Elder Arwin ay ang nag-iisang 3-star Saint Inscription Master sa Moon Illumination Sect. Kung masaktan natin siya, maaari na lang siyang umalis sa sekta. Matagal nang gustong sumali sa kanila ni Elder Arwin ang 8 iba pang malalaking sekta at Mountain Shade Black Market. Ang sect leader ay sumobra sa bagay na ito. Ang mga katulad na pahayag ay umiikot sa buong Moon Illumination Sect. Karamihan sa mga tao ay nasa panig ni Arwin. Kasabay nito, nalaman din ng iba pang mga Supreme Elder sa ipinagbabawal na lugar ng Moon Illumination Sect ang tungkol sa insidenteng ito at agad silang pumunta kay Sect Leader Janos. Sect Leader, sumobra ka na sa bagay na ito. Kung umalis si Elder Arwin sa Moon Illumination Sect dahil doon, magiging makasalanan ka sa Moon Illumination Sect. Humph! Si Ferlan lang. Kahit na pinatay siya ni Elder Arwin, ano? Wala siyang halaga sa Moon Illumination Sect kumpara kay Elder Arwin. Nagsimulang tanungin ng ilang Supreme Elder si Janos nang makita nila siya. Nakaramdam ng hinanakit si Janos, agad niyang tiningnan si Kaden na dumilim ang mukha. Junior Uncle Chen, hindi mo hahayaang ako ang sisihin sa bagay na ito, hindi ba? Si Kaden ay kinaladkad ng iba pang Supreme Elders. Kahit na ayaw niyang pumunta, alam niyang kailangan niya. Naturally, hindi siya pumunta para punahin si Janos, ngunit naparito siya para pigilan ang iba pang Supreme Elder na punahin si Janos. Oo naman, pagkatapos magsalita ni Janos, ang iba pang mga Supreme Elder ay nalipat ang kanilang atensyon kay Kaden. Junior Brother Chen, tungkol saan yan? Junior Brother Chen, maaaring ang taong humiling kay Elder Arwin na manumpa sa kidlat na parusang panunumpa ay hindi ang pinuno ng sekta, ngunit ikaw iyon. Kung iyon ang kaso, kung gayon ikaw ay hanggal. Senior Brother Chen, alam kong muntik nang maging disipulo mo si Ferlan, pero hindi naman niya ginawa. Bakit masyado kang nagmamalasakit sa buhay o kamatayan niya? Hindi worth it na masaktan si Elder Arwin para sa kanya. Ang iba pang mga Supreme Elder ay alinman sa mga nakatatandang kapatid ni Kaden o nakababatang kapatid. Sila ang mas matandang henerasyon ng Moon Illumination Sect. Nang kausapin nila si Kaden, hindi sila kasing galang ni Janos. Paano kung anak ko siya? Sa pagharap sa batikos mula sa kanyang mga nakatatandang kapatid at nakababatang kapatid, ang ekspresyon ni Kaden ay napakalungkot. Sa kalaunan, inihayag niya ang relasyon ni Ferlan at ng kanyang sarili. Agad na bumalot ang katahimikan sa eksena. Malinaw na hindi alam ng Moon Illumination Sect Supreme Elders ang tungkol sa relasyon ni Kaden at Ferlan. Napatulala silang lahat at napangiti na lamang sila ng mapait pagkatapos nilang marinig ang mga salita ni Kaden.
Kung ganoon nga ang kaso, hindi talaga nila masisisi si Kayden. Kung tutuusin, ganoon din naman siguro ang gagawin nila kung sila ang nasa posisyon niya. Nakahinga rin ng maluwag si Janos na nakatayo sa gilid. Wala siyang pakialam kung paano ito pinag-uusapan ng mga nasa ibaba niya. Ngunit inaalala niya ang iniisip ng mga nakatatanda tungkol sa kanya dahil sila ang mga tagapag-alaga ng Moon Illumination Sect. Sa opinyon ni Janos, ang kasalukuyang kinalabasan ay ang pinakamagandang wakas. Gayunpaman, hindi niya alam na para sa ilang mga tao, ang insidenteng ito ay nagsisimula pa lamang. Ito ay malayo sa pagiging wakas. Sa inner court ng Moon Illumination Sect. Napakapasensya ng Alvin na iyon. Lubhang hindi nasisiyahan ang ekspresyon ni Rohan. Akala niya ay hindi mapakali si Alvin dito, ang kanyang pagtitimpi ay lubos na lumampas sa kanyang inaasahan. For a time, nakaramdam siya ng hiya at kawalan ng magawa. Ang lahat ba ng kanyang pagsisikap sa paggawa ng mga bagay sa dilim ay walang kabuluhan? Hindi siya maaaring magbitiw dito. Hindi niya talaga kaya. Gayunpaman, ano ang magagawa niya? Teka lang. Hindi ako naniniwala na si Alvin ay makakapagtago sa mansyon ni Arwin magpakailanman, sabi ni Rohan habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Samantala, sa isang lugar na malapit sa gitnang lugar ng Moon Illumination Sect, isang figure ang mabilis na lumipad palabas mula sa isang independenteng patio sa isang bundok na natatakpan ng hamog. Ang figure ay nawala sa mga ulap sa isang kisap lamang ng mata. Hindi nagtagal, dumating ang figure sa lalim ng isang bundok. Guro, nakabalik ka na sa wakas, tuwang-tuwang sabi ni Nympha nang makita niya ang magandang hubog at magandang babae sa kanyang harapan. Nympha, hiniling ko na sa kaibigan ko na i-divine ang tungkol sa kaligtasan ng Sister Kelly na binanggit mo. Ligtas siya sa ngayon. Gayunpaman, sa malapit na hinaharap, haharap siya sa isang krisis. Baka mapatay siya nito. Kung kaya niyang malampasan ito ay depende sa kanyang magandang kapalaran. Nakasilaw ng umiti ang magandang babae nang makita niya si Nympha bago bumantong hininga. Kanina nang marinig ni Nympha na ligtas at maayos si Kelly, napangiti siya. Gayunpaman, nang marinig niya ang mga sumunod na salita mula sa magandang babae, agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Isang krisis na maaaring pumatay sa kanya. Guro, Senior Propeta. Sinabi niya ba talaga? Ang kaibigang tinutukoy ng kanyang amo ay ang sikat na matandang propeta sa Dao Marshall Saint Land. Tiyak na hindi siya magdududa sa mga salita ng matandang propeta. 1552. Ang matandang propeta ay isang maalamat na tao sa Dao Marshall Saint Land. Maging ang ama ni Nympha, ang mansion master ng Greenwave Han Mansion ay hindi pa siya nakita noon. Sa kabaligtaran, noong bata pa si Nympha, sinundan niya ang kanyang amo at nakilala niya ang matandang propeta. Inihula ng matandang propeta na susundan niya si Numi sa malayong mortal continent, Cloud Continent, makalipas ang ilang taon. Sa oras na iyon, magkakaroon siya ng hindi inaasahang pagkakataon na naghihintay sa kanya. Bagamat hanggang ngayon ay wala siyang ideya kung ano ang ibig sabihin ng matandang propeta ng hindi inaasahang pagkakataon, ang paglalakbay sa Cloud Continent ay ang pinakamasayang araw ng kanyang buhay. Doon niya nakilala sina Brother Alvin, Sister Kelly, Sister Lee Faye pati na rin si Little Gold, Little Black, at Little White. Malaya siya sa harap nila. Hindi sila tulad ng mga tao mula sa Greenwave Han Mansion na itinuring lamang siya bilang kanilang munting prinsesa. Guro, mayroon bang anumang paraan upang malutas ang napipintong krisis ni Sister Kelly? Nanginginig ang boses ni Nympha nang magsalita siya. Ayaw niyang makakita ng kasawian sa kanyang mabait na kapatid, at ayaw niyang makitang malungkot ang kanyang kapatid na Alvin. Kung talagang may nangyari kay Sister Kelly, paano ito tatanggapin ni Brother Alvin? Sinabi ng matandang iyon na kailangan niyang umasa sa kanyang sarili. Napabuntong hininga ang magandang babae. No way. Kailangan kong pumunta sa Half Moon Island. Gusto kong hanapin si Sister Kelly. Pagkatapos sabihin iyon ni Nympha, tumalikod siya, naghahanda na umalis. Wala na siya sa Half Moon Island at wala na siya sa Cloud Continent. Nagulat si Nympha sa sinabi ng magandang babae. Lumingon siya at tumingin sa magandang babae habang nagtatanong, Guro, nasaan si Sister Kelly ngayon? Hindi ko masabi kung saan eksakto. Umiling ang magandang babae.
Gayunpaman, bumalik ako sa pagkakataong ito para sabihin sa iyo na kailangan kong umalis sandali. Master, aalis ka na. Bago natapos ng magandang babae ang kanyang pangungusap, bahagyang nagbago ang mukha ni Nympha. Sa kanyang palagay, walang pinagkaiba ang kanyang amo sa kanyang ina. Natural, ayaw niyang umalis siya. Oo. Tumango ang magandang babae. Kailangan kong umalis sa oras na ito para gumawa ng isang napakahalagang bagay. Ikaw naman, ang iyong sister Megan, at ang tatlong maliliit na lalaki na iyon, maaari kang bumalik sa Cloud Continent at tumingin-tingin sa paligid. Ayon sa hula ng matandang lalaki, ang iyong kapatid na Alvin ay dapat na bumalik sa Cloud Continent. Siguro sa pagkakataong ito ay makumpirma mo kung nasaan siya. Kapatid na Alvin. Nagliwanag ang mga mata ni Nympha matapos niyang marinig ang mga salita ng magandang babae. Tungkol sa angkan ng dragon. Sabi ng magandang babae habang itinataas ang kanyang braso at kinuha ang isang napakagandang maliit na espada bago ito ibinigay kay Nympha. Kung makaharap mo ang angkan ng dragon, lagyan mo ito ng true energy para ma-activate ito. Hindi mo kailangang mag-alala kung ano ang mangyayari pagkatapos. Matapos ipasa ang maliit na espada kay Nympha, ang magandang babae ay nawala ng walang bakas. Guro. Mahigpit na hinawakan ni Nympha ang maliit na espada, parang naiiyak siya. Sa paglipas ng mga taon, nanatili ang kanyang amo sa Greenwavehan Mansion, tahimik na sinasamahan siya. Ngayong umalis na siya, hindi niya alam kung kailan sila muling magkikita. Bagaman matagal nang sinabi sa kanya ng kanyang amo na isang araw ay kailangan niyang umalis, hindi niya akalain na darating ang araw na iyon ng ganoon kabilis. Gayunpaman, pagkatapos na pag-isipan ito ni Nympha, kasama ang cultivation base ng kanyang master, maaari siyang pumunta kahit saan niya gusto. Hanggat siya ay nabubuhay pa, sila ay muling magsasama balang araw. Nympha, pagkatapos ng araw na ito, maaari mong opisyal na linangin ang aking Red Dust Progeny Mental Cultivation Method ng walang pag-aalinlangan. Oras na para sumikat ang tagapagmana ng aking Red Dust Progeny. Ang boses ng Panginoon ni Nympha ay umalangaw-ngaw sa kanyang mga tainga sa isang napapanahong paraan. Pagkaalis ng magandang babae sa Greenwavehan Mansion, tumungo siya sa hilaga. Fire Worship Sect, Fire Worship Sect. Hindi ko akalain na ang Saint Girl ng Fire Worship Sect na nawala sa loob ng maraming taon ay magiging isang tao sa paligid niya. Sana ay hindi lumampas ang Fire Worship Sect sa pagkakataong ito. Kung hindi ito pakakawalan ng 7 Absolute Sect natin kahit na maliit lang kami sa bilang at kaunti ang kapangyarihan ng Absolute of the Now. Ang sekta na matagal nang nanahimik ay nagpakita na rin siguro, katulad ng sinabi ng matandang propeta. Oras na para sumikat ang ating 7 Absolute Sect, bulong ng magandang babae sa sarili. Matagal na ang nakalipas, ang 7 Absolute Sect ay isa sa mga sikat na top-tier forces sa Dao Martial Saintland. Pagkatapos noon, ang Dao Martial Saintland ay nahati sa dalawa at ang 7 Absolute Sect ay umalis sa mundo at naging reclusive. Iyon ay kung paano ito unti-unting nakalimutan ng mundo. Mula nang itatag ang 7 Absolute Sect, wala nang hihigit sa 20 tao sa sekta. Gayunpaman, tiyak na ang sekta na ito ang nagawang masindak ang buong Dao Martial Saintland para sa isang panahon. Ito ay ang parehong panahon kapag ang isang napaka-prominent umiral. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Sword Saint Berting. Isang tao na may isang espada, hindi matatalo sa Dao Martial Saintland. Isang sekta na nagpasindak sa Dao Martial Saintland para sa isang panahon at isang powerhouse na nagniningning sa isang panahon, kakaunti ang mga tao na makakapag-ugnay sa dalawa. Mas kaunti pa ang nakakaalam na si Sword Saint Berting ang tagapagmana ng First Absolute ng 7 Absolute Sect, ang Fog Rain Progeny. Ang 7 Absolute Sect ay mayroong 7 Absolute. Ang ulan ng hamog ay ang unang Absolute. Ang propeta ay ang pangalawang Absolute, at ang pulang alikabok ay ang ikapitong Absolute. Bilang karagdagan sa tatlong ganap na ito, ang iba pang 4 ay nakatago sa Dao Martial Saintland, na naghahanda ng kanilang oras upang ipakita ang kanilang mga sarili sa tamang oras sa isang kapansin-pansing paraan. Narinig ko mula sa matandang propeta na ang tagapagmana ng henerasyong ito ng unang Absolute, ang ulan ng ulan, ay napakaswerte kahit na hindi niya mahulaan ang kanyang hinaharap. Marahil, maswerte akong masaksihan ang 7 Absolute Sect na bumalik sa dati nitong kaluwalhatian.
Naningkit ang mga mata ng magandang babae nang maisip niya ito. Matapos bumalik si Nympha at maghanda na bumalik sa Half Moon Island at Cloud Continent kasama si Megan at ang tatlong maliliit na kasamahan, may hindi inaasahang pangyayari kaya wala siyang pagpipilian kundi ang pansamantalang kanselahin ang kanyang mga plano. Malapit ng manganak si Megan. Sa inner court ng Moon Illumination Sect. Ang mansyon ni Arwin. Bakit ba lagi akong hindi mapalagay kamakailan? Parang may mangyayari. Sumimangot si Alvin. Nasa ikatlong antas siya ng Seven Treasures Exquisite Pagoda. Sa orihinal, dapat ay nakapasok na siya sa Paramount Saint Rudiment stage. Gayunpaman, hindi siya makapag-focus sa kanyang paglilinang dahil sa isang biglaang alon ng pagkabalisa. Pinilit niyang magtanim, ngunit mas lalo siyang nadidismaya. Sa huli, maaari lamang siyang umalis sa Seven Treasures Exquisite Pagoda at lumabas ng kanyang silid upang makalanghap ng sariwang hangin. Walang iniisip si Alvin maliban sa pagkuha ng sariwang hangin. Sa makatuwid, pagkatapos umalis sa mansyon ni Arwin, umalis din siya sa ari-arian ng Moon Illumination Sect. Sa katunayan, tila hindi niya narinig ang mga pagbati mula sa iba pang mga disipulo ng Moon Illumination Sect sa daan. Para siyang nawala ng kaluluwa. Ano ang problema kay Senior Brother Alvin? Mukhang hindi siya tama. Tignan mo siya. Mukha namang malabo ang mga mata niya. Ano kayang nangyari para magmukha siyang nawala ng kaluluwa? Pakiramdam din ng mga disipulo ng Moon Illumination Sect na nakatagpo sa kanya sa daan ay parang may hindi tama. Ang kasalukuyang Alvin ay tila nawala ng kaluluwa. Alvin, sa wakas nakalabas ka na. Si Rohan na matagal nang naghihintay sa labas ng Moon Illumination Sect ay tahimik na sumunod kay Alvin nang makumpirma niyang wala si Arwin. Natural na maingat siya. Sa katunayan, wala siyang planong umatake kahit saan malapit sa paligid ng sekta. Hindi nagtagal ay natuklasan ni Rohan na nakabuntot kay Alvin ang kanyang kakaibang mood. Natuklasan ba niya ako? Gayunpaman, nakahinga siya ng maluwag nang wala siyang nakitang iba pang abnormalidad sa pag-uugali ni Alvin. Lumipas ang kalahating araw, bagamat naglalakad lang si Alvin, malayo na siya sa Moon Illumination Sect. Nang pumasok si Alvin sa isang masukal na kagubatan, hindi na nakapaghintay si Rohan at naghanda na sa pag-atake. Boom! Isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin. Si Rohan, isang inner court elder ng Moon Illumination Sect, ay talagang naglunsad ng palihim na pag-atake kay Alvin. Nailabas na niya ang kanyang buong lakas nang umatake siya, na nagbabalak na patayin si Alvin sa isang suntok. Nang makita niyang malapit ng dumaong ang kanyang pag-atake kay Alvin, ginisyon si Rohan. Sa kanyang opinyon, sa wakas ay naalis na niya ang kanyang pinakamalaking pag-aalala ngayon. Gayunpaman, habang tumutunog ang mas maraming marahas na ingay sa hangin, natigil ang ngiti sa mukha ni Rohan. Diyos! Anong nakita niya? Malinaw na nakita ni Rohan na malapit ng dumaong ang kanyang pag-atake kay Alvin, isang magaan na kalasag ang biglang bumangon mula sa katawan ni Alvin. Sa mas malapit na pagsisiyasat, ang liwanag na kalasag ay aktwal na nabuo sa pamamagitan ng mga sinag ng mabilis na gumagalaw na sinag ng gintong espada. Nagawa talaga nitong harangin ang kanyang atake na pinakawalan niya ng buong lakas. Kapansin-pansing nagbago ang mukha ni Rohan nang makita niyang nanginginig lang ang golden light shield ngunit hindi bumagsak. Sa sandaling ito, napagtanto niyang minamaliit niya si Alvin. Stagnation territory. Walang pag-aalinlangan, agad na inilabas ni Rohan ang kanyang teritoryo na sumasaklaw sa 100 metrong radius. Ang teritoryo ni Rohan ay tinawag na stagnation territory. Kahit sino sa loob ng teritoryo, bukod sa kanyang sarili at sa mga taong ang cultivation base ay nasa itaas niya, ay makakaramdam ng ilang sagabal kapag na-circulate nila ang true energy sa kanilang katawan. Pakiramdam ko ay may hindi kilalang puwersa na pumipigil sa kanilang lakas. Kasabay nito, inilabas ni Rohan ang kanyang Saint Weapon. Ang kanyang True Energy Consolidated Weapon at True Energy Consolidated Beast ay lumitaw din sa itaas niya. Sa oras na ito, nakatalikod na si Alvin. Bumalik ang liwanag sa kanyang walang kaluluwang mga mata. Hindi siya nagulat nang makitang ang taong naglunsad ng sneak attack ay si Rohan.
Mahina niyang sinabi, Elder Rohan, hindi mo talaga papakawalan ng anumang pagkakataon na patayin ako. Ikaw siguro ang nag-udyok kay Ferlan na sundan ako, di ba? So ano? Ngumisi si Rohan. Sayang wala siyang silbi. Napatay ng powerhouse bago ka pa niya mapatay. Paano kung sabihin kung ako ang pumatay kay Ferlan? Muling tumunog si Alvin sa mga tainga ni Rohan. Gayunpaman, hindi talaga nagsasalita si Alvin. Sa halip ay ginamit niya ang True Energy Voice Transmission. 1553. Ikaw. Halatang nabigla si Rohan matapos niyang marinig ang True Energy Voice Transmission ni Alvin. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya ng may pagkadismaya, pinatay mo si Ferlan. Anong kalokohan? Kalokohan man o hindi, malalaman mo rin sa lalong madaling panahon, walang pakialam na sagot ni Alvin. Samantala, ang kanyang True Energy ay nabuo ang Divine Dragon Phenomenon sa itaas ng kanyang ulo. Ang enerhiya ng dugo ay tumibok sa paligid ng Divine Dragon Phenomenon, na ginagawa itong mas mukhang buhay. Biglang umalangaw-ngaw sa hangin ang sigaw ng dragon. Ang malaking katawan ng Divine Dragon Phenomenon ay nanginginig at lumipad diretso sa Relic Phenomenon at Giant Beast Phenomenon sa itaas ng ulo ni Rohan. Ang hitsura ng Divine Dragon Phenomenon ay pansamantalang natigilan kay Rohan. Dragon. Ito ay isang aktwal na dragon. Sa sandaling ito, labis siyang nabigla na irehistro ang cultivation base ni Alvin na nasa Perfection Saint Rudiment stage. Isa lang ang natitira sa isip niya. Ang True Energy Consolidated Beast ni Alvin ay isang dragon. Bukod dito, ang dragon ay nabuo mula sa asensya ng dugo bilang pundasyon. Boom! Boom! Dalawang malalakas na pagsabog ang naging dahilan upang bumalik sa katinoan si Rohan. Sa oras na ito, ang kanyang Relic Phenomenon at Giant Beast Phenomenon ay madaling natalo at natalo ng Divine Dragon Phenomenon ni Alvin. Ikaw. Napatingin si Rohan kay Alvin nang may pagtataka. Samantala, agad na kinuha ni Alvin ang Jasper Celestial Sword at ginamit ito ng 30% ng kanyang lakas. She! Agad na umalangaw-ngaw sa hangin ang tunog ng pagkabasag. Ito ay ang tunog ng Stagnation Territory, Rohan's True Energy Consolidated Territory, na nakakawasak. Ito ay winasak ni Alvin sa isang galaw lamang. Hindi. Imposible. Nang makita ito ni Rohan, nanlaki ang kanyang mga mata. Napuno ng gulat ang mukha niya. Sa isang kisap lang ng mata, ang kanyang True Energy Consolidated Weapon, True Energy Consolidated Beast, at True Energy Consolidated Territory ay patuloy na winasak ni Alvin. Tanging si Rohan lamang ang nakakaalam ng kanyang sariling damdamin sa sandaling ito. Shoo! Nabigla pa rin si Rohan nang gumalaw muli ang Jasper Celestial Sword sa kamay ni Alvin. Isang sword ray ang tumama sa kidlat at pinutol ang kamay ni Rohan na nakahawak sa kanyang Saint Weapon. Ito ay mukhang kasing simple ng pagpuputol ng kahoy na panggatong. Napabuntong hininga si Rohan sa sakit. Nang muli siyang tumingin kay Alvin, para siyang nakakita ng multo. Ikaw. Kamusta? Paano ako naging malakas? Tinapos ni Alvin ang pangungusap ni Rohan na may mahinang ngiti sa kanyang mukha. Elder Rohan, naniniwala ka na ba sa akin ngayon? Nararamdaman mo pa ba na nagsasalita ako ng walang kaparirikon? Imposible. Imposibleng napakalakas mo. Nag-aatubili pa rin si Rohan na paniwalaan ito. Ito ay, pagkatapos ng lahat, medyo hindi ka panipaniwala. Gaano na ba ito katagal? Si Alvin na parang langgam lang sa kanya noon ay naging mas malakas kaysa sa kanya. Bukod dito, ang espada sa kanyang kamay ay lubhang nakakatakot. Sa isang casual na pagwagayway lamang ng kanyang kamay, nabasag na niya ang kanyang Stagnation Territory. Walang imposible. Mahinang sabi ni Alvin habang iniaagaw niya muli ang Jasper Celestial Sword sa kanyang kamay at isa pang sword ray ang tumakas. Sa pagkakataong ito, sinaksak nito ang dibdib ni Rohan. Si Rohan na naghanda para dito ay agad na nagsumite ng kanyang defensive martial tactic na nagbabalak na umiwas sa pag-atake. Gayunpaman, kaya ba niya itong iwasan? Shoo!
Ang sinag ng espada ay dumaan na parang isang araw na pumaputok sa kalangitan, tumagos ito sa magaan na kalasag na nabuo ng defensive martial tactics ni Rohan na kasing dali ng pagputol ng isang sanga bago ito tumusok sa kanyang puso. Si Rohan, isang inner court elder ng Moon Illumination Sect, ay namatay ng ganoon sa kamay ng isang disipulo sa loob ng court na pumasok sa sekta wala pang 2 taon na ang nakakaraan. Habang maginhawang itinago ni Alvin ang Saint Weapon at Spatial Ring ni Rohan, inalis niya ang lahat ng ebidensya tulad ng ginawa niya noong 100 beses at bumalik sa ari-arian ng Moon Illumination Sect. Hindi niya intensyon na akitin si Rohan nang umalis siya sa sekta sa pagkakataong ito. Gusto lang niyang makalanghap ng sariwang hangin dahil hindi siya mapalagay na parang may mangyayari sa kanyang paglilinang. Gayunpaman, pagkatapos ng pakikipagsapalaran kay Rohan, ang pagkabalisa na naramdaman niya ay nawala. Hindi na malaya ni Alvin na habang pinapatay niya si Rohan, isang figure sa di kalayuan ang tahimik na nagmamasid sa kanya. Dumating at umalis ang figurang iyon ng walang bakas. Ang kanyang lakas ay halatang higit na nakahihigit kay Alvin. Ang mga maaaring itago ang kanilang sarili nang hindi natuklasan ni Alvin ay kailangang maging mga powerhouse ng Saint Stage. Hindi ko akalain na si Alvin ay nagtago ng ganoon kalalim. Ibig sabihin, si Marlon ay malamang na namatay din sa kanyang mga kamay. Bukod dito, ang espada sa kanyang mga kamay ay naglabas ng lubhang mapanganib na vibe. This is so weird. Ang Saint Stage powerhouse na umalis pagkaalis ni Alvin ay dahan-daang nagpakita ng kanyang sarili. Ito ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may matipunong katawan. Ang muscular middle-aged na lalaki ay walang iba kundi ang Saint Stage powerhouse na nagbantay sa Mountain Shade Black Market sa lugar na nasa ilalim ng impluwensya ng 9 Sect Alliances, Theo. Mula nang i-dismiss ng pinuno ng branch ng Mountain Shade Black Market ang misyon laban kay Alvin, naging curious si Theo kay Alvin. Siya ay nagpasya sa isang kapritsyo na magtago sa paligid ng Moon Illumination Sect kamakailan. Habang nagtatago siya ngayon, sa wakas ay nakita niya si Alvin na umalis sa ari-arian ng Moon Illumination Sect. Mas kawili-wili, mayroong isang Moon Illumination Sect's inner court elder na bumubuntot kay Alvin na nagbabalak na patayin siya. Tahimik siyang nanunood sa gilid mula simula hanggang dulo. Sa simula, akala niya ay mamamatay na si Alvin. Gayunpaman, ang resulta ay ganap na lampas sa kanyang inaasahan. Ang namatay ay hindi si Alvin kundi ang inner court elder ng Moon Illumination Sect. Ang Divine Dragon Phenomenon at isang misteryosong espada. Sa sandaling ito, tila sa kanya na si Alvin ay nababalot ng belo na hindi niya maaninag. Ang mahiwagang mahalagang espada na iyon ay napakalakas, isang kasinungalingan ang sabihing hindi siya natinag. Gayunpaman, natuklasan niya ang kanyang puso na tumitibok ng walang dahilan nang isipin niya ang tungkol sa espada. Para bang mapanganib ang espada at banta sa kanyang buhay. Dahil dito, hindi siya nang ahas na kumilos ng pabigla-bigla. Talagang curious ako kung ano ang magiging reaksyon ng mga tao mula sa Moon Illumination Sect kapag nakita nila ang eksenang pinatay ni Alvin ang elder ng sekta. Matapos masulyapan ang Dao Talisman sa kanyang kamay, isang masasamang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Theo. Bilang isang powerhouse ng Saint Stage, ang bilis ni Theo ay mas mabilis kaysa kay Alvin. Bukod dito, si Alvin ay malayang naglalakad pabalik sa sekta. Kaya naman, mas maagang dumating si Theo sa Moon Illumination Sect kaysa sa kanya. Sa sandaling lumitaw si Theo sa itaas ng Moon Illumination Sect, ang ilang mga powerhouse ng Saint Stage sa ipinagbabawal na lugar ng Moon Illumination Sect, kasama ang sect leader na si Janos, ay agad na natuklasan ang kanyang presensya at lumipad sa himpapawid. Sa sandaling ito, mabilis na dinurog ni Theo ang Dao Talisman sa kanyang kamay. Biglang lumitaw ang isang screen sa kalangitan sa itaas ng Moon Illumination Sect. Isa itong kristal na malinaw na salamin. Kung naroon si Alvin at nakita niya ito, mabigla siya dahil ito ay lubos na katulad ng mga 3D na imahe sa mundo. Ang Dao Talisman na ginamit ni Theo ay isang mirror image talisman. Ang mirror image talisman ay maaaring mag-record ng mga bagay na nakita ng isang tao, hindi alintana kung ito ay mga tao o mga bagay, ang lahat ng ito ay maaaring ma-record.
Matapos durugan ang Dao Talisman, nagtago si Theo. Samantala, ang atensyon ni Janus at ng iba ay nakatuon sa salamin na imahe sa kalangitan. Ito ay dahil pamilyar sila sa isa sa dalawang figure. Si Rohan. Isa sa mga Supreme Elder ng Moon Illumination Sect ay sumigaw sa mahinang boses. Sino ang binata? Mukhang sinusundan siya ni Rohan. Ang ilang Supreme Elders ng Moon Illumination Sect ay nakatitig sa mirror image sa kalangitan. Isang lilang binata ang naglalakad sa unahan habang sinundan siya ni Rohan. Natural, ang mga matatandang ito sa Moon Illumination Sect ay hindi alam kung sino si Alvin dahil hindi pa nila siya nakita. Kasama dito si Janus. Bagamat matagal na niyang alam ang tungkol kay Alvin at pinaimbestigahan pa siya, hindi pa niya ito nakita. Natural lang na hindi niya siya nakilala. Bagamat hindi nakilala ni Janus at ng iba pang powerhouse ng Saint Stage ng Moon Illumination Sect si Alvin, hindi ibig sabihin na hindi siya nakilala ng iba mula sa sekta. Nang lumitaw ang salamin na imahe sa kalangitan, ang buong Moon Illumination Sect ay nagkagulo. Ito ang mirror image ng sky screen. Maraming may alam na mga alagad ng Moon Illumination Sect ang sumigaw. Lalabas lang ang mirror image ng sky screen kung mayroong mirror image talisman. Bagamat walang eksaktong grade ang mirror image talisman, tanging ang Dao Talisman Master sa itaas ng 4-star ang makakapag-drawing nito. Sino ang napaka-generous na gumamit ng mirror image talisman sa ganitong paraan, gulat na bulalas ng maraming matatanda ng Moon Illumination Sect. Dali, halika at tingnan mo. Si Elder Rohan ito. Parang may sinusundan siya. Medyo maraming mga alagad sa loob ng korte sa sekta ang kinilala si Rohan. Ang taong sinusundan niya ay tila si Senior Brother Alvin. Tama. Si Senior Brother Alvin. Ano ang sinusubukang gawin ni Elder Rohan? Talagang sinusundan niya si Senior Brother Alvin. Hindi mo alam. Saan ka nagpunta? Si Senior Brother Alvin ay mula sa Mount Hill City. Ang kanyang guro ay ang City Governor ng Mount Hill City, Clark Fang. Sina Elder Rohan at Clark ay mortal na magkaaway. Natural lang na gusto niyang patayin si Alvin. Ang buong Moon Illumination Sect ay nagkakagulo sa imahe ng salamin sa kalangitan. Maraming tao ang nasa bibig pa nga nila ang kanilang mga puso. Nag-aalala sila kay Alvin. Sa mansyon ni Arwin, si Wilbur at ang iba ay nakatingin din sa salamin na imahe sa kalangitan. Ang salamin sa kalangitan ay makikita sa bawat sulok ng Moon Illumination Sect, lalo na sa mga nagsasanay ng kanilang Saint Grade martial tactics sa looban. Ano iyon? Hindi alam ni Wilbur at ng iba pa kung ano ang mirror image talisman kaya wala silang alam sa mga nangyayari. Nako, hindi. Nang makita ni Arwin ang salamin sa kalangitan na nagpapakita kay Rohan na umaatake kay Alvin, agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Maaaring isipin ng mga hindi nakakaalam na nag-aalala siya para kay Alvin. Gayunpaman, kahit na mula nang malaman niya ang tungkol sa lakas ni Alvin, mas matagal siyang nag-aalala tungkol sa kanyang kaligtasan. Nahigitin siya ng lakas ni Alvin. Kahit na maglunsad ng sneak attack si Rohan, hindi niya magagawang saktan si Alvin. Nang hindi na kailangan panghulaan, alam na niya kung ano ang kinalabasan. Siguradong patay na si Rohan. Nagbago ang ekspresyon ni Arwin dahil napagtanto niyang may nagtala ng hidwaan sa pagitan nina Alvin at Rohan gamit ang mirror image talisman at inihayag ito sa lahat ng nasa Moon Illumination Sect. 1554. Sino ito? Napakabisyo. Si Arwin ay mukhang masama ang loob. Nais niyang wasakin ang imahe ng salamin sa kalangitan. Gayunpaman, alam niyang hindi niya magagawa iyon dahil hindi siya sapat na malakas. Kapag na-activate na ang mirror image talisman, walang makakasira dito maliban kung ito ay isang powerhouse ng Saint Stage. Sa sandaling ito, nagalit lamang si Arwin sa kanyang sarili dahil sa pagiging mahina at hindi niya natulungan ang kanyang nakababatang kapatid na iwaksi ang salamin sa kalangitan. Okay lang kung ang sect leader lang, pero kung makita ito ni Kaidan. Lalong nabalisa si Arwin nang maisip niya ito. Alvin. Siya si Alvin.
Kasabay nito, sa wakas ay nalaman ng sect leader ng Moon Illumination Sect, Janos, na ang binata na nakasuot ng purple sa mirror image ng sky screen ay si Alvin. Nagiba agad ang ekspresyon niya. Natural, alam niya ang hidwaan ni Rohan at Alvin. Gayunpaman, hindi niya akalain na si Rohan ay baliw para subukang patayin si Alvin. Sa sandaling ito, bahagyang nalungkot si Janos na hindi niya lihim na inalis si Rohan bago ito. Naiimagine niya kung gaano kagalit si Elder Arwin at ilalabas niya ang kanyang galit sa kanya at sa buong Moon Illumination Sect. Hindi ito isang bagay na gusto niyang makitang mangyari. Kasabay nito, ang iba pang mga Supreme Elder, bukod kay Kaidan, ay nagkaroon din ng pagbabago ng ekspresyon. Ang kanilang mga iniisip ay katulad ni Janos. Lahat sila ay nag-aalala na masaksihan ni Arwin ang eksena ng pagpatay ni Rohan kay Alvin. Dapat sirain ang mirror image ng sky screen na ito. Naging malamig ang tingin ni Janos at ng iba pang Supreme Elders habang naghahanda silang lahat na hampasin at sirain ang mirror image ng sky screen. Gayunpaman, tulad ng pag-ikot ng true energy sa kanilang mga katawan habang sila ay naghahanda sa paghampas, ang imahe sa sky screen's mirror image ay nagbago sa tamang panahon. Ang pagbabago ay labis na nabigla sa kanila kaya't sila ay sabay-sabay at hindi sinasadyang dispersed ang true energy na kanilang na-condensed. Makikita sa sky screen's mirror image na si Rohan ay naglunsad ng palihim na pag-atake kay Alvin, na nagbabalak na patayin siya gamit ang kanyang palad. Sa napakahalagang sandali, isang gininto ang liwanag na kalasag ang bumangon mula sa katawan ni Alvin at madaling hinarang ang palad ni Rohan na tila naglalaman ng lahat ng kanyang galit. Iyan ay napakalakas na defensive move. Sa sandaling ito, nagulat ang lahat sa Moon Illumination Sect. Ang pagtatanggol na hakbang ni Alvin ay nagulat sa kanila. Batay sa kilos ni Elder Rohan, halatang inilabas niya ang kanyang buong lakas. Gayunpaman, hindi ko inasahan na madali itong harangin ni Senior Brother Alvin. Hindi ka panipaniwala. Hindi ka panipaniwala. Simula kailan naging napakalakas ni Senior Brother Alvin? Masyadong nakakatakot. Tao ba talaga si Senior Brother Alvin? Lahat ng mga alagad ng Moon Illumination Sect ay natulala sa salamin na imahe sa kalangitan. Nang hindi man lang lumingon, nagawa niyang harangin ang buong puwersang pag-atake ni Rohan gamit ang kanyang defensive martial tactic. Gaano dapat kalakas si Alvin? Kahit na ang ordinaryong Paramount Saint Rudiment Stage Martial Cultivators ay malamang na hindi maharangan ang buong puwersang pag-atake ni Rohan, tama ba? Junior Brother. Kung ito ay sa ibang pagkakataon, malamang na mapapabuntong hininga si Arwin kapag nakikitang ligtas ang kanyang nakababatang kapatid. Gayunpaman, hindi lamang siya nakaramdam ng ginhawa ngayon, ngunit ang kanyang puso ay bumigat. Ang sumunod na eksena ay hindi niya gustong tingnan. Kasabay nito, si Wilbur at ang iba pa na nananatili sa mansyon ni Arwin ay nakaramdam ng kaba para kay Alvin nang makita nilang si Rohan ay naglunsad ng palihim na pag-atake kay Alvin. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpakawalas sila ng hininga nang makita nilang hinaharangan niya ang pag-atake ni Rohan. Ano ang nangyayari sa salamin sa langit? Bakit parang totoo? Si Wilbur at ang iba ay nalilito. Sa bandang huli, si Sima ang unang nanambalik sa kanyang katinoan. Naaalala mo pa ba, sa Jade Token na hiniram natin sa Merit Pavilion, mayroon itong mga tala ng isang Dao Talisman na tinatawag na Mirror Image Talisman. Parang ito ang epekto ng Mirror Image Talisman. Parang ganun na nga. Epekto talaga ng Mirror Image Talisman. Mirror Image Talisman. Sa tingin ko ang Dao Talisman Masters lang sa itaas ng 4 stars ang makakapag-drawing niyan. Mayroon bang 4-star Dao Talisman Master sa lugar na nasa ilalim ng impluensya ng 9 Sect Alliance? Matapos marinig ang mga salita ni Sima, nag-react din si Wilbur at ang iba pa. Ang bagay na bumubuo sa gintong kalasag ay tila sword ray. Ang ganoong malakas na depensa ay malinaw na nagmula sa isang mataas na antas ng pagtatanggol. Sa kalangitan, ang iilang powerhouse ng Saint Stage ng Moon Illumination Sect ay nakakita sa depensa ni Alvin sa isang sulyap lamang. Talagang napakalakas ni Alvin. Nagulat din si Jano sa eksenang nasa harapan niya. Ilang sandali pa ay muling sumilay ang ngiti sa kanyang mukha.
Hindi ko inasahan na ang isang napakalaking martial daw na kababalaghan ay lilito sa ating Moon Illumination sect. Kung linangin natin ng maayos ang taong ito, hindi imposible na umasenso ang ating sekta at maging isang sixth straight force. Sa sandaling ito, ang puso ni Janos ay napuno ng pananabik. Ang kanyang tingin nang tumingin siya kay Alvin ay parang tumitingin siya sa isang kayamanan. Lahat ng mata ng Supreme Elders, bukod kay Kayden, ay nagliwanag din nang makita nila ang eksenang ito. Bagamat narinig na nila ang tungkol kay Alvin dati, naisip nila na isa lamang siyang maswerteng batang lalaki na wala nang wala si Arwin. Sa wakas ay napagtanto nila na ang taong kinilala ni Arwin bilang kanyang nakababatang kapatid ay hindi ordinaryong tao. Ang magkaroon ng gayong lakas bago ang edad na 40. Gaano siya kalaban ng langit kapag lumaki na siya sa kanyang buong potensyal. Napakalungkot ng mukha ni Kayden. Ito ang nakababatang kapatid ni Arwin, si Alvin. Hindi ko ini-expect na ganito kalakas siya sa edad na ito. Mukhang talagang may kinalaman siya sa pagkamatay ni Ferlan. Nagningning sa mga mata ni Kayden ang layuning pumatay nang maisip niya ito. Hindi nagtagal, muling nagbago ang imahe ng salamin sa langit. Sa salamin, tumalikod si Alvin at hinarap si Rohan. Sa oras na ito, inihagis ni Rohan ang kanyang True Energy Consolidated Weapon, True Energy Consolidated Beast, at True Energy Consolidated Territory. Inilabas pa niya ang kanyang Saint Weapon. Siya ay ganap na handa na patayin si Alvin. Bagamat walang tunog ang mirror image na naitala ng mirror image talisman, may mga taong nakakabasa ng labi. Nagkataon, si Kayden ay isa sa mga taong iyon. Ibinuka ni Rohan ang kanyang bibig at ang kanyang mukha ay naging mas malungkot. Pinatay mo si Ferlan. Anong kalokohan? Iyon ang mga salita ni Rohan. Kalokohan man o hindi, malalaman mo din kaagad. At ito ang mga salita ni Alvin. Ang kasunod na eksena ay ikinagulat ng lahat sa Moon Illumination sect na muling nakakita ng mirror image ng sky screen. Kaharap si Rohan na nagpakawala ng lahat ng kanyang diskarte, inihagis ni Alvin ang kanyang True Energy Consolidated Beast. Agad na natuklasan ng lahat na si Alvin ay isa ng Perfection Saint Rudiment Stage Martial Cultivator. Ang True Energy Consolidated Beast ay tanda ng isang Perfection Saint Rudiment Stage Martial Cultivator. Ang sumunod na eksena ay mas ikinagulat nila. Malinaw nilang nakita ang giant beast phenomenon na pinatigas sa itaas ni Alvin ay isang dragon. Isang tunay na divine dragon. Ang mga dragon, para sa karamihan ng mga taong naroroon, ay walang alinlangan na isang maalamat na pag-iral. Sa mga taong naroroon, tanging si Wilbur at ilang iba pa ang talagang nakakita ng dragon dati. Nakabuo si Alvin ng isang divine dragon phenomenon. Higit pa rito, sa paghusga sa enerhiya ng dugo na nakapalibot sa Divine Dragon Phenomenon, ito ay malinaw na condensed mula sa blood essence bilang isang pundasyon. Nangangahulugan ito na si Alvin ay nakakuha ng isang Divine Dragon's blood essence. Sa loob ng ilang panahon, maraming tao, kabilang si Janos, ang hindi maiwasang makaramdam ng inggit. Naiinggit sila sa hindi inaasahang pagkikita ni Alvin. Nakuha niya talaga ang essence ng dugo ng Divine Dragon bago maabot ang Perfection Saint Rudiment Stage. Sa susunod na sandali, kitang-kita nila ang Divine Dragon Phenomenon ni Alvin na madaling natalo ang Relic Phenomenon ni Rohan at Giant Beast Phenomenon. Napakalakas! Pagkatapos ng lahat, ito ay isang banal na dragon. Hindi ko inaasahan na ang Giant Beast Phenomenon na nabuo ni Alvin para sa kanyang True Energy Consolidated Beast ay talagang isang Divine Dragon Phenomenon. Bulalas ng isang grupo ng mga matatanda ng Moon Illumination sect. Talagang lumalaban sa langit si Senior Brother Alvin. Hindi ba? Hindi lang siya nakalusot sa Perfection Saint Rudiment Stage, ngunit na-condense din niya ang isang makalangit na phenomenon tulad ng Divine Dragon Phenomenon. Si Senior Brother Alvin ay isang himala ng nakababatang henerasyon ng Moon Illumination sect. Hindi ko alam kung matatalo ni Senior Brother Alvin si Elder Rohan. Kung tutuusin, si Elder Rohan ay isang Paramount Saint Rudiment Stage powerhouse. Nasa kanya ang True Energy Consolidated Territory na mas malakas pa.
Ang grupo ng mga alagad ng Moon Illumination Sect ay umaasang tumingin sa screen sa kalangitan. Sinagot ni Alvin ang kanilang tanong sa pamamagitan ng kanyang mga aksyon. Si Alvin ay makikitang naglabas ng espada bago niya ito iniwas. Kasunod nito, nanginginig ang hangin saglit bago nabasag ang stagnation territory ni Rohan. Nang si Rohan ay gulat na gulat pa rin, muling ibinaba ni Alvin ang kanyang espada at pinutol ang isa sa mga kamay ni Rohan. Dahil ang mirror image ay naitala ng isang powerhouse ng Saint Stage, Theo, gamit ang mirror image talisman, malinaw na naitala ang bawat detalye. Kahit na ito ay isang mahinang alagad ng Moon Illumination Sect, nakikita nila ng malinaw ang buong proseso kahit na ang bilis ng pag-atake ni Alvin ay napakabilis. Napakalakas. Nakakatakot iyan. Ang Moon Illumination Sect, hindi alintana kung ito ay ang mga elder, deacon o mga disipulo, lahat sila ay natulala kay Alvin. Ang mga nakipag-away kay Alvin, lalo na, ay huminga at basang-basa sa malamig na pawis. Pagkalipas ng ilang sandali, nakita ng lahat na tinusok ni Alvin ang dibdib ni Rohan gamit ang kanyang espada at pinatay si Rohan. Sa sandaling ito, walang naawa kay Rohan. Siya ang nagdala nito sa sarili niya. Kung tutuusin, siya ang may balak na unang patayin si Alvin. Sa wakas ay naipaghiganti na niya si Master. Sa outer court ng Moon Illumination Sect, nagkatinginan sina Arnold at Lex at nakita ang excitement sa mga mata ng isa't isa. Pagpalain ng Diyos ang Moon Illumination Sect. Pagpalain ng Diyos ang Moon Illumination Sect. Ang sect leader ng Moon Illumination Sect, Janos, at ang iba pang Moon Illumination Sect Supreme Elders ay labis na nasasabik dahil sa paglitaw ng isang napakapangit na kababalaghan sa sekta. Nakita nila ang kinabukasan ng Moon Illumination Sect sa Alvin. Dahil sa kanilang pananabik, hindi man lang nila napansin ang tahimik na pag-alis ni Kaidan. 1555. Nang umalis si Kaidan sa grupo ng mga tao, umalis na rin si Arwin sa kanyang mansyon. Siya ay patungo sa tarangkahan ng monasteryo. Sinadya niyang harangin si Alvin sa gate at payuhan itong umalis sa Moon Illumination Sect. Natural, dahil kay Kaidan kaya niya ito ginagawa. Sa kanyang opinyon, tiyak na iisipin ni Kaidan na si Alvin ang pumatay kay Ferlan pagkatapos panoorin ang eksenang iyon. Batay sa naging reaksyon ni Kaidan sa pagkamatay ni Ferlan, malamang na hindi niya pakakawalan si Alvin. Sa sandaling umalis si Arwin sa kanyang mansyon, dumating na si Chen sa mansyon ni Arwin. Matapos hanapin ang buong lugar, hindi pa rin niya mahanap si Alvin. Naging seryoso agad ang ekspresyon niya. Don't tell me hindi pa siya babalik. Sa sandaling naisip niya ito, hinanap niya ang buong Moon Illumination Sect sa kanyang pinakamabilis na bilis. Sa huli, nagpakita rin siya sa isang lugar malapit sa tarangkahan ng monasteryo ng Moon Illumination Sect at doon naghintay. Arwin. Nang dumating siya malapit sa tarangkahan ng monasteryo ng Moon Illumination Sect, agad niyang napansin si Arwin at ang kanyang ekspresyon ay naging seryoso kaagad. Gayunpaman, hindi siya kumilos ng padalos-dalos upang hindi ma-alerto si Arwin at agad na nagtago sa gilid. Naghihintay si Arwin at ganoon din siya. Si Alvin, sa kabilang banda, ay walang alam sa lahat ng nangyari sa Moon Illumination Sect. Sa sandaling ito, babalik siya sa Moon Illumination Sect na walang kasiyahan. Maya-maya pa ay may nakita siyang itim na tuldok sa di kalayuan. Habang patuloy siyang sumusulong, ang maliit na itim na tuldok ay nagsimulang lumaki at lumaki bago ito naging ari-arian ng Moon Illumination Sect. Lumitaw din sa harap ng kanyang mga mata ang tarangkahan ng monasteryo ng Moon Illumination Sect. Bumalik na ako. Nang makita ang tarangkahan ng monasteryo ng Moon Illumination Sect, isang ngiti ang sumilay sa mukha ni Alvin. Hahanap ako ng oras para bumalik sa Mount Hill City para ipaalam sa guro ang tungkol sa pagkamatay ni Rohan. Sigurado akong matutuwa si teacher. Alvin. Sa sandaling naglalakad si Alvin patungo sa gate ng monasteryo ng Moon Illumination Sect, isang dumadagandong na boses ang umalangaw-ngaw sa hangin. Napakaingay nito na kumalat kung saan-saan. Narinig din ng lahat sa ari-arian ng Moon Illumination Sect ang dumadagandong na boses na ito. Sa sandaling ito, nawala na rin ang sky mirror sa kalangitan.
Halos lahat ng nasa sekta ay nagulat saglit bago sila tumingin sa direksyon ng tarangkahan ng monasteryo ng sekta. Naramdaman nilang lahat na may palabas na mapapanood sa lugar kung saan nanggaling ang boses. Ang mga matatanda at disipulo ng Moon Illumination Sect ay sumugod patungo sa tarangkahan ng monasteryo ng Moon Illumination Sect. Ang leader ng sekta na si Janus na umaaligid sa langit ay naguguluhan. Nakilala niya ang may-ari ng boses. Si Junior Uncle Chen. Junior Brother Chen. Senior Brother Chen. Sa sandaling ito, hindi maiwasang masimangot ang iilang Moon Illumination Sect Saint Stage na mga Supreme Elders din ng sekta. Natarante sila at hindi mo ari kung ano ang nangyayari sa sandaling ito. *T. Si Janus ang unang nakaalam kung ano ang nangyayari, at agad na bumungad sa kanya ang takot. Bakit? Ang ilang Moon Illumination Sect Supreme Elders ay sunod-sunod na tumingin kay Janus. Nasaksihan lang ni Junior Uncle Chen ang lakas ni Alvin, at tiyak na napagpasyahan niya na si Alvin ang pumatay kay Ferlan. Dapat natin siyang pigilan. Sa sandaling lumabas ang kanyang mga salita sa kanyang bibig, siya ay agad na nawala sa kanyang kinatatayuan, patungo sa gate ng monasteryo ng sekta sa kanyang pinakamabilis na bilis. Sa sandaling marinig ng Supreme Elder ang kanyang mga salita, nagsimula silang malaman kung ano ang nangyayari. Agad ding bumungad sa kanila ang takot. Nalilito si Junior Brother Chen. Masyadong padalos-dalos si Senior Brother Chen. Ilang Supreme Elders ang sumilip sa loob habang sinusundan nila si Janus sa bilis ng kidlat. Alam nila ang kalubhaan ng bagay na ito. Pamilyar na pamilyar sila sa ugali ni Kaidan. Dahil sigurado siyang may kakayahan si Alvin na patayin si Ferlan, tiyak na hindi siya magpapakita ng anumang awa kay Alvin. Siya ang uri ng tao na mas gugustuhin na maling pumatay ng 1,000 tao kaysa pakawalan ng isang tao. Gayunpaman, si Alvin ay kasalukuyang isang kayamanan ng Moon Illumination Sect sa kanilang mga mata. Sa kanya nakasalalay ang kinabukasan ng sekta. Dahil dito, hindi nila hahayaang saktan siya ni Kaidan. Sa ngayon, ang sitwasyon ay hindi mukhang napaka-promising. Kahit na dumating sila sa oras, si Alvin ay malamang na pinatay na ni Kaidan. Samantala, si Alvin ay natigilan din sa biglang galit na boses na umalingaw-ngaw sa di kalayuan. Sandali siyang nataranta. Kapatid na Junior. Sa sumunod na sandali, isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw sa hangin. Masasabi niyang iyon ang kanyang nakatatandang kapatid, ang boses ni Arwin. Sa sandaling ito, ang boses ni Arwin ay puno ng gulat. Sa sandaling marinig ni Alvin ang boses ni Arwin, hindi niya napigilan ang daluyong ng gulat na dumaan din sa kanya. Sa sandaling ito, naramdaman niya ang pressure na bumabalot sa kanyang katawan sa isang kisap mata. Lahat ng nasa 100 metrong radius sa paligid niya ay naging gintong karagatan sa isang iglap lamang. Teritoryo. Hindi ito ordinaryong teritoryo ng Paramount Saint Rudiment Stage. Ito ang unang ideya na pumasok sa isipan ni Alvin nang bumalatay ang takot sa kanyang mukha. Kahit na sa sandaling ito, hindi pa rin niya alam kung ano ang nangyayari. Bakit may umaatake sa kanya sa stage ng Saint? Nang halos malagutan ng hininga si Alvin sa malagintong karagatan na teritoryo, isang galit na boses ang pumasok sa kanyang mga tainga sa pamamagitan ng voice transmission. Alvin, sasamahan mo ang aking anak, si Ferlan, sa kabilang mundo. Ang boses ay nagparamdam kay Alvin na parang hihimatayin pa. Sa kritikal na sandali na ito, sa ilalim ng matinding pressure, isang malawak na true energy ang lumabas sa cheesy ni Alvin at nagsimulang dumaloy ng mabilis sa kanyang 99 na Saint Veins. Sa pamamagitan ng 9 na dragon, natapos ng true energy ang isang mahusay na chi circulatory cycle sa isang kisap lang na mata bago sumugod sa cheesy ni Alvin. Sa isang segundo lang, ang cheesy na nasa malalim na lugar sa pagitan ng mga kilay ni Alvin ay nanginginig na parang sumabog. Muling lumitaw ang pakiramdam ng pagkahimatay. Gayunpaman, hindi naramdaman ni Alvin ang pressure time. Sa halip, pakiramdam niya ay gumaan ang kanyang katawan. Ito ay dahil nakagawa siya ng isang pambihirang tagumpay. Sa ilalim ng matinding pressure, nakagawa siya ng isang pambihirang tagumpay sa Paramount Saint Rudiment Stage. Naabot niya ito ng walang kahirap-hirap.
Si Alvin ay orihinal na isang hakbang lamang mula sa pagpasok sa Paramount St. Rudiment stage. Ang lahat ng oras na ginugol niya sa paglilinang sa ikatlong antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda ay hindi nasayang. Dahil sa ilang kadahilanan, nahihirapan siyang gawin ang huling hakbang sa susunod na yugto. Ang pressure mula sa teritoryo at dumadagindong na voice transmission ng isang powerhouse ng Saint Stage ay nagudyok sa kanya at nakatulong sa kanya na malampasan ang kritikal na hakbang at makapasok sa susunod na yugto. Pagkatapos niyang makalusot sa Paramount St. Rudiment Stage, kahit na umiiral pa rin ang pressure mula sa gintong karagatan, hindi na ito kasing lakas ng dati. Gayunpaman, ang pakiramdam ng krisis na halos nakakasakal ay naging mas malakas sa halip. Kasabay nito, naramdaman niya ang isang alon ng nakakatakot na aura na paparating sa kanya sa napakabilis na bilis. Nang walang pag-aalinlangan, agad na pinaandar ni Alvin ang kanyang strange pupil. Ang kanyang espiritual na enerhiya ay patuloy na mabilis na naubos, na naging dahilan upang bumagal ang kanyang imahe sa kanyang paningin. Sinamantala ni Alvin ang pagkakataon sa kritikal na sandaling ito at mabilis na kinuha ang kanyang Jasper Celestial Sword. Isang tuloy-tuloy na daloy ng true energy ang lumabas mula sa kanyang chi na lumawak pagkatapos ng kanyang tagumpay sa kanyang Jasper Celestial Sword. Gayunpaman, itinago pa rin ni Alvin ang 10% ng kanyang true energy sa kanyang sarili. Ang 70% ng kanyang true energy ay mabilis na naipasok sa Jasper Celestial Sword. Sa sandaling ito, nagsimulang manginig ng marahas ang Jasper Celestial Sword habang naglalabas ito ng nakakatusok at nakakadugo na aura. Ang berdeng enerhiya sa paligid ng espada ay nagpanginig pa sa hangin sa paligid. Si Alvin ay walang oras para mag-isip. Itinaas niya ang kanyang kamay at iniwagayway ang Celestial Sword palabas ng walang anumang pag-aalinlangan. Napagtanto ni Alvin na siya ay ganap na kalmado nang itaas ang kanyang kamay. Pakiramdam niya ay kakakuha lang niya ng mahinang koneksyon sa Jasper Celestial Sword sa kanyang kamay. Napakahiwaga ng koneksyon. Nararamdaman niya ito, ngunit nahirapan siyang ilarawan ito gamit ang mga salita. Swish! Ang tunog ng pagsipol ng espada sa hangin ay lumitaw sa mga tainga ni Alvin bago ito nawala. Sa ilalim ng mga mata ng grupo ng mga matatanda at disipulo ng Moon Illumination Sect na lumabas mula sa ari-arian ng Moon Illumination Sect, isang sinaunang figure na nakatayo malapit sa Alvin ay nahati sa dalawa. Kasabay nito, nagsimula ring maglaho ang gintong karagatan sa kalangitan. Junior Uncle Chen. Junior Brother Chen. Senior Brother Chen. Sa sandaling ang sinaunang figure ay nahati sa dalawa ng sinag ng espada, ilang malungkot na iyak ang umalingaw-ngaw sa hangin. Ito ay walang iba kundi ang sect leader ng Moon Illumination Sect, Janos, at ang ilang Supreme Elders. Noong una, medyo nalungkot sila nang maisip nila ang tungkol sa pagpatay ni Kaden kay Alvin. Gayunpaman, ang sumunod na eksena ng walang babala ay lubos na nagulat sa kanila. Napatay ni Alvin si Kaden sa isang suntok lang. Hindi lang si Janos at ang iba pa ang nagulat. Maging si Theo na nagtatago sa itaas ng langit ay nagulat. Nagsimulang tumulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Swerte! How lucky! Sa sandaling ito, isa na lang ang natitira sa kanyang isipan. Pakiramdam niya ay mapalad siya na hindi niya sinubukang agawin ang misteryosong espada mula kay Alvin. Bagamat pakiramdam niya ay mas makapangyarihan siya kaysa kay Kaden, hindi siya kumpiyansa na ganap niyang maharangan ang espada. Ang espada ay napakabilis at napakalakas. Nagulat siya at nagpabilis ng tibok ng puso niya. Bagamat natulala din si Arwin sa malupit na pag-atake ni Alvin, nanambalik muna siya at mabilis na hinimok siya, "Junior brother, tumakbo ka." Marahil ay wala siyang ideya kung bakit nakakatakot ang espada ni Alvin, ngunit pakiramdam niya ay may kapalit ito. Malamang na mahirap para kay Alvin na muling umatake gamit ang espada. Paprotektahan ko ang iyong pamilya at mga kaibigan. Patuloy na hinimok siya ni Arwin. Kaden. Nang marinig ni Alvin ang kanyang mga salita, agad na lumiwanag ang kanyang isip. Sa lumabas, si Ferlan ay talagang anak sa labas ni Kaden. Naalala ni Alvin ang voice transmission na ipinadala ni Kaden sa kanya. Napagtanto din niyang tama ang kanyang haka-haka noon.
Gayunpaman, naguguluhan siya. Paano nalaman ni Kayden na siya ang pumatay kay Ferlan? Sa paghusga sa kung gaano kagalit at pananakot si Kayden, halatang sigurado si Kayden na pinatay ni Alvin si Ferlan. 1556. Gayunpaman, alam ni Alvin na wala siyang maraming oras para isipin ito. Si Kayden ay isang Supreme Elder ng Moon Illumination Sect. Bilang isang powerhouse ng Saint Stage, para siyang patron ng sekta. Napatay niya si Kayden sa harap ng napakaraming tao, hindi magiging maliit ang kanyang krimen. Ang pinakamahalagang bagay ay, nagawa niyang patayin si Kayden hindi dahil siya ay makapangyarihan, ngunit ito ay dahil ginamit niya ang Jasper Celestial Sword. Nagamit niya ang 70% ng kanyang lakas sa paghawak ng espada. Sa sandaling ito, 10% na lamang ng kanyang true energy ang natitira sa kanyang chi. Nang maisip niya ang lahat ng ito, kumirot ang puso niya. Senior brother, ipaubaya ko sa iyo si Tio Flair at ang iba pa. Sa sandaling ito, malayang gumagala si Sword Chi at ang mga alon ng matalas na malupit na sinag ng espada ay tumakas sa 100 metrong radius. Ito ay katulad ng isang sword territory. Ito ang teritoryong pinagkadalubhasaan ni Alvin matapos makapasok sa Paramount Saint Rudiment Stage. True Energy Consolidated Territory. Kung anong uri ng teritoryo, wala ito sa kontrol ni Alvin. Matapos makapasok sa Paramount Saint Rudiment Stage, natuklasan ni Alvin kung anong uri ng teritoryo ang kanyang tinataglay. Ito ay ang 10,000 Swords Territory. Naramdaman ni Alvin na ang teritoryong pinagsama-sama niya ay may kinalaman sa Sovereign Heart Sword. Matapos matuklasan ni Alvin kung anong uri ng teritoryo ang naintindihan niya, natural lang na alam niya kung ano ang maaaring gawin ng kanyang teritoryo. 10,000 espada ang gumagala sa 100 metrong radius sa paligid niya. Sa sumunod na sandali, ang 10,000 espada ay mabilis na sumugod sa kanya na para bang tatagos ang kanyang puso. Ang 10,000 espada ay mukhang kamangha-manghang. Ang nakakatalim na tunog ng pagsipol ng espada ay maririnig habang dumaraan ang mga espada. Sa isang kisap lang ng mata, ang 10,000 espada ay natipon sa ilalim ng mga paa ni Alvin bago ito nagbago at naging isang nakasisilaw na espada. Inilayo siya nito sa bilis ng liwanag habang mabilis siyang nawala sa di kalayuan. Nakakatakot na teritoryo. Napakabilis. Ang bilis na iyon ay nalampasan ang bilis ng isang napipintong powerhouse ng Saint Stage. Ito ay maihahambing sa isang powerhouse ng Saint Stage. Si Theo na nanunood mula sa itaas ay nagulat din. Gayunpaman, hindi maganda ang hitsura ng kanyang mukha. Halatang naubos na ng mahiwagang espada ang kanyang true energy. Malamang na hindi siya makakaatake muli gamit ang espada sa ngayon. Bilang isang powerhouse ng Saint Stage, natural na mapagmasid si Theo. Madali niyang nakikita ang kasalukuyang sitwasyon ni Alvin. Dahil dito, agad niya itong hinabol. Sa sandaling hinabol ni Theo si Alvin, si Janos, ang sect leader ng Moon Illumination Sect, at ang ilang Supreme Elders ay nanimbalik ang kanilang katinoan. Baka sa mukha nila ang pagtataka habang hinahabol din nila si Alvin. Hindi sumagi sa kanilang isipan na magiging ganito ang mangyayari. Pinatay ni Alvin si Kayden. Sino si Kayden? Siya ang powerhouse ng mas matandang henerasyon sa Moon Illumination Sect, isang veterano na nakatira kasama nila sa sekta. Gayunpaman, siya ay namatay sa harap ng kanilang mga mata. Ang taong pumatay sa kanya ay isang alagad ng Moon Illumination Sect. Lahat sila ay may mataas na pagtingin kay Alvin at nadama na kung siya ay patuloy na lalago, tiyak na siya ay magdadala ng kaluwalhatian sa Moon Illumination Sect. Gayunpaman, ang mga bagay ay umunlad sa yugtong ito, ang lahat ay wala sa kanilang kontrol ngayon. Hindi naman magiging masama kung sila lang ang nakasaksi sa pagpatay ni Alvin kay Kayden. Ang problema ay higit sa kalahati ng mga tao sa sekta ay nakasaksi rin nito. Bagamat si Kayden ang Supreme Elder ng Moon Illumination Sect at maraming disipulo ang hindi pa siya nakita noon, mayroon pa ring mga elder at disipulo na nakakilala sa kanya. Kung ang taong pumatay kay Kayden, isang Supreme Elder ng Moon Illumination Sect, ay inaalagaan ng sekta at naging sect leader sa hinaharap, ang sekta ay magiging isang malaking biro. Dahil dito, alam nilang hindi na maaaring manatili si Alvin sa sekta sa sandaling patayin niya si Kayden.
Dahil hindi na siya maaaring manatili rito, maaaring magalit siya sa Moon Illumination Sect dahil sa usapin ni Kaidan. Isang opsyon na lang ang natitira sa kanila, at ito ay ang patayin si Alvin ngayon upang maiwasan ang gulo sa hinaharap. Hindi sila maaaring kumuha ng anumang panganib. Si Alvin ay magiging potensyal na banta sa Moon Illumination Sect kapag lumakas siya. Dapat nilang alisin ang banta habang ito ay nasa simula pa lamang. Sa sandaling ito, si Arwin ay narelegate sa back burner. Bagaman napakabihirang ng 3-star Saint Inscription Master, ito ay balewala sa harap ng buhay o kamatayan ng kanilang sekta. Bago nila hinabol si Alvin, hindi nakalimutan ni Janos, ang sect leader, na turuan ng iilang vice sect leaders, bantayan si Arwin. Huwag siyang umalis at ang mga tao sa kanyang mansyon. Sa sandaling marinig ng iilang vice sect leaders ang mga salitang ito, agad silang pumunta sa mansyon ni Arwin at naharang si Arwin sa isang napapanahong paraan nang siya ay aalis na kasama si Wilbur at ang iba pa. Elder Arwin, ang sect leader ay nag-utos na walang sino man sa inyo ang makaalis sa lugar na ito. Patawarin mo kami sa pagkakasala na ito, sabi ng isa sa mga vice sect leaders habang pinalilibutan nila si Arwin at ang iba pa. Si Arwin ay hindi natarante nang makaharap ang iilang vice sect leaders. Sa halip, walang pakialam siyang nagtanong, guys, mag-trade tayo, di ba? Anong trade? Sumimangot ang iilang vice sect leaders. Kung hahayaan mo akong umalis, handa akong bigyan ng bawat isa sa iyo ng isang saint weapon na may nakasulat na 3 3-star saint inscriptions, sagot ni Arwin. Agad na nagliwanag ang mga mata ng iilang vice sect leader sa mga salita ni Arwin. Seryoso ka ba? Maaari akong manampa sa panunumpa ng parusa sa kidlat. Gayunpaman, hindi komportable para sa akin na kunin ang panunumpa ng parusang kidlat sa sekta ngayon. Sigurado akong lahat sa inyo ay hindi gugustuhing makita ng iba ang taginting ng 99 Heavenly Tribulation, tama? Tanong muli ni Arwin. Tara na. Nagpalitan agad ng tingin ang iilang vice sect leader sa isa't isa. Hindi lamang nila sinuway ang utos ng sect leader, ngunit sinamahan din nila si Arwin, Wilbur, at ang iba pa upang lisanin ang ari-arian ng Moon Illumination Sect. Naturally, walang nakapansin na umalis sila dahil sa pagiging palihim nila. Nagawa nila ang desisyong ito dahil masyadong nakakaakit ang alok ni Arwin. Hayaan mo na lang sila, kahit ang mga sect leaders at ang supreme elders ay walang saint weapon na may 3 3-star saint inscriptions. Sa kanilang opinyon, hindi mahalaga kung mabuhay o mamatay si Arwin. Ang pinakamahalaga sa kanila ay ang mga benepisyong makukuha nila. Para naman kay sect leader Janos, maaari nilang talikuran ang responsibilidad at sabihing nabigo silang habulin si Arwin. Nang dumating si Arwin sa isang lugar na malayo sa ari-arian ng Moon Illumination Sect, nanumpa siya sa pamamagitan ng Lightning Penalty Oath at nakipagdeal sa vice sect leaders bago nila tuluyang pinayagang umalis si Arwin. Bagamat hindi pa nila nakuha ang saint weapons na may 3 3-star saint inscriptions, hindi sila natakot na tumalikod si Arwin sa deal dahil nanumpa siya sa panunumpa ng parusang kidlat. Si Arwin ay nanumpa na bibigyan sila ng saint weapon na may 3 3-star saint inscriptions bawat isa pagkatapos ng 3 taon. Hindi nagtagal sa kanila ang 3 taon. Natural, ang sect leader ng Moon Illumination Sect, si Janos, ay walang kamalay-malay tungkol dito. Kung hindi, magagalit siya hanggang sa samuka ng dugo. Habang inilalayo ni Arwin si Wilbur at ang iba pa mula sa Moon Illumination Sect, malapit sa monasteryo gate ng ari-arian ng Moon Illumination Sect, ang grupo ng mga elder, deacon, at disciples ng Moon Illumination Sect sa wakas ay nanambalik ang kanilang pakiramdam. Laking gulat nila sa pangyayari kanina. Ang mga matatanda ng Moon Illumination Sect, partikular na nakakilala kay Kaidan ay naguguluhan na bamulong, si Alvin talaga ang pumatay kay Elder Kaidan. Paano iyon? Si Elder Kaidan ay isang supreme elder ng ating sekta, at siya ay isang powerhouse ng Saint Stage. Igayunpaman, siya ay imposible. Imposible. Paano magiging napakalakas ni Alvin? Laking gulat ng grupo ng mga matatanda ng Moon Illumination Sect. Ang ilan sa kanila ay gumamit pa ng iba't ibang paraan upang suriin kung sila ay nananaginip.
Si Elder Caden. Supreme Elder. Powerhouse ng Saint Stage. Natural, narinig din ng mga alagad ng sekta ang mga salita ng matatanda. Agad na kumalat ang pagkakakilanlan ng matanda na napatay. Si Caden ay isang Supreme Elder ng Moon Illumination Sect at isang powerhouse ng Saint Stage. My goodness! Hindi ako nananaginip, tama. Unang pinatay ni Senior Brother Alvin si Elder Rohan at ngayon si Elder Caden. Si Elder Caden ay isang Saint Stage powerhouse para sa Panginoon. Ang isang powerhouse ng Saint Stage ay karaniwang hindi magagapi kumpara sa Martial at Dao Cultivator sa ibaba ng Saint Stage. Di huwag mong sabihin sa akin na si Senior Brother Alvin ay talagang isang Saint Stage powerhouse din. Nang umalis si Senior Brother Alvin, parang ginamit niya ang kanyang True Energy Consolidated Territory. Ang lakas niya ay hindi kasing simple nang ipinakita niya kay Elder Rohan. Ang True Energy Consolidated Territory ay trademark ng Paramount Saint Rudiment Stage Powerhouse kaya dapat nasa Paramount Saint Rudiment Stage man lang si Senior Brother Alvin ngayon. Anong Paramount Saint Rudiment Stage? Sa palagay ko, si Senior Brother Alvin ay orihinal na isang powerhouse ng Saint Stage. Kung hindi, paano niya mapapatay si Elder Caden? Sa tingin ko rin si Senior Brother Alvin ay isang powerhouse ng Saint Stage. Ang grupo ng mga alagad ng Moon Illumination Sect ay ibinaon ang kanilang mga ulo ng magkasama sa isang talakayan. Nang banggitin ng bawat isa sa kanila si Alvin, makikita sa kanilang mga mukha ang paggalang at pagkagulat. Hindi lang sila, ngunit kahit ang mga elder ng sekta ay hindi napagtanto kung gaano ito nakakapagod para kay Alvin matapos niyang patayin si Elder Caden. Bukod sa Theo ng Mountain Shade Black Market, nakita ng iilang powerhouse ng Saint Stage at Janus ang strike na nagdulot ng pinsala kay Alvin. Alam nilang mahihirapan si Alvin na muling hampasin ng ganoon kalakas sa ngayon kaya agad nila itong hinabol. Kung hindi, maglalakas loob ba silang habulin ang isang taong pumatay kay Caden sa isang indayog lamang ng espada? Natural, bukod sa pagsisikap na alisin ang gulo sa hinaharap, ang pangunahing dahilan ng paghabol kay Alvin ay upang makita ang kakaibang espada sa kanyang mga kamay. Bilang mga powerhouse ng Saint Stage, bukod sa pagkakaroon ng mga pambihirang paningin, mayroon din silang insight na higit na nakahihigit sa mga ordinaryong martial artist. Sa sandaling iyon nang itinaas ni Alvin ang espadang iyon, kitang-kita nila ang aura sa katawan ni Alvin na hindi malakas. Ang makapangyarihan ay ang espada sa kanyang kamay. 1557. Ang ilang mga powerhouse ng Saint Stage, kabilang ang sect leader ng Moon Illumination Sect, si Janus, ay nagsimula ring magkaroon ng sakam na pag-iisip tungkol sa espada sa mga kamay ni Alvin. Dahil dito, agad nilang hinabol si Alvin nang walang pagdadalawang isip. Malayo sa unahan nila, ang mukha ni Alvin ay namutla at namutla habang siya ay sumulong sa kanyang espada. Nang iwagayway niya ang kanyang espada para patayin si Caden kanina, mukhang simple lang ito, ngunit sa katunayan, naubos na niya ang 70% ng kanyang true energy. Ginamit niya ang kanyang natitirang true energy para ihagis ang kanyang true energy consolidated territory, ang 10,000 swords territory, para mabilis na umalis sa Moon Illumination Sect. Kailangang aminin ng isa na ang bilis ng lumilipad na espada ay mabilis. Gayunpaman, ito ang eksaktong dahilan ng mabigat na pagkonsumo nito ng marami sa kanyang true energy. Hindi masyadong lumipad si Alvin bago niya napansin na ang true energy sa kanyang katawan ay halos umabot na sa zero, at ang kanyang spiritual energy sa kanyang isipan ay halos umabot na rin sa zero dahil sa strange pupil na ginawa niya kanina. Sa kasalukuyan, si Alvin ay nakakaramdam ng matinding sakit sa pag-iisip. Ano ang dapat kong gawin? Ang ilang mga powerhouse ng Saint Stage mula sa Moon Illumination Sect ay tiyak na susunod sa akin. Matapos patayin si Caden, napansin ni Alvin ang ilang mga figure na lumilipad palabas mula sa langit sa itaas ng ari-arian ng Moon Illumination Sect ay ang ilang mga powerhouse ng Saint Stage ng sekta. Bagamat napatay niya si Caden sa pamamagitan lamang ng isang welga, ito ay higit sa lahat dahil sa Jasper Celestial Sword. Kung wala siyang Jasper Celestial Sword, hindi siya magagapi laban sa mga nasa ibaba ng stage ng Saint kahit na nakalusot siya sa Paramount Saint Rudiment Stage.
Kung wala ang Jasper Celestial Sword, maaaring hindi niya matalo ang pinakamahinang powerhouse sa Saint Stage, lalo pa ang pagpatay sa isang powerhouse ng Saint Stage sa isang strike lang. Sa kasalukuyan, halos imposible para sa kanya na gamitin ang Jasper Celestial Sword dahil naubos na nito ang 70% ng kanyang true energy. Papalapit na sila sa iyo. Kasabay nito, ang boses ni Elder Hal ay umalangaw-ngaw mula sa Seven Treasures Exquisite Pagoda, na nagpapaalala sa kanya ng paparating na panganib. Elder Hal, ano ang dapat kong gawin ngayon? Ngumiti si Alvin ng mapait. Hindi lamang naging mabagal ang lumilipad na espada sa ilalim ng kanyang mga paa, ngunit nagsimula na rin itong maglaho na para bang ganap itong maglalaho sa anumang oras. Maghanap ng lugar na walang kaguluhan at ilagay ang Seven Treasures Exquisite Pagoda doon. Hanggat hindi nila ganap na nasa Syra ang paligid, dapat ay ligtas ka, sabi ni Elder Hal pagkatapos ng sandaling katahimikan. Sa sandaling lumabas ang mga salita ni Elder Hal sa kanyang bibig, nahulaan kaagad ni Alvin kung ano ang ibig niyang sabihin. Maaaring gumana ito. Sa sandaling ang ideya ay pumasok sa isip ni Alvin, hindi siya nagatubili. Bumaba siya mula sa langit dala ang kanyang espada bago ito iniligpit at pumasok kaagad sa isang masukal na kagubatan. Maya-maya pa, isang malaking bato ang bumungad sa kanyang mga mata. Ito na. Pinakilos ni Alvin ang kanyang natitirang true energy at itinaas ang malaking bato. Pagkatapos, naghukay siya ng butas sa ilalim ng malaking bato at itinapon sa loob ang Seven Treasures Exquisite Pagoda. Pagkatapos noon, inilapag niya ang malaking bato at pumasok sa Seven Treasures Exquisite Pagoda na may iniisip lamang. Boom! Nang ibaba ni Alvin ang malaking bato, ang maliit na butas na kinaroroonan ng Seven Treasures Exquisite Pagoda na naging isang maliit na butil ng alikabok ay ganap na natago. Sa ganoong mga pangyayari, maliban kung ang mga tumutugis ay sirain ang nakapaligid na kapaligiran sa kaguluhan, magiging imposible para sa kanila na pilitin si Alvin na lumitaw. Matapos makapasok si Alvin sa Seven Treasures Exquisite Pagoda, agad siyang pumunta sa ikatlong antas upang mabawi ang kanyang true energy at spiritual energy. Ito ang pinakamahalagang bagay sa kanya ngayon. Nang itago ni Alvin ang kanyang sarili, si Theo, ang Saint Stage powerhouse mula sa sangay ng Mountain Shade Black Market sa distrito ng Nine Sect Alliances ay lumitaw sa kalangitan sa itaas ng kagubatan na pinagtataguan ni Alvin. Nagtatago ka ba? Pagtingin sa kagubatan sa ilalim ng kanyang mga paa, malamig siyang ngumiti. Sa sumunod na sandali, nanliit ang kanyang mga mata at itinago niya ang kanyang sarili na para bang may napansin siya. Sa sandaling itago ni Theo ang kanyang sarili, si Janos, ang sect leader ng Moon Illumination Sect, at ang Supreme Elders ay lumitaw sa itaas ng kagubatan. Napatigil silang lahat at nagsimulang maghanap sa kanilang paligid. Mukhang nawala ang kanyang aura dito mismo, sabi ni Janos na nakakunot ang noo. Hanapin natin dito. Ang grupo ng mga powerhouse ng Saint Stage mula sa Moon Illumination Sect ay naghiwalay at nagsimulang maghanap. Ang ilan ay nagpatrolya sa kalangitan habang ang ilan ay pumasok sa kagubatan upang magsagawa ng masusing paghahanap. Bilang mga powerhouse ng Saint Stage, nabuo na ng kanilang spiritual energies ang divine consciousness. Ang lahat ng nasa saklaw ng kanilang banal na kamalayan ay makikita nila. Sa kalangitan sa itaas, si Theo na nagtatago ay nagsimulang maging libingan. Hindi siya natatakot sa mga powerhouse ng Saint Stage sa Moon Illumination Sect. Gayunpaman, hindi siya kalaban para sa kanila kung sila ay magsanib puwersa. Dahil dito, nakaramdam siya ng matinding pagkabalisa. Natatakot siya na matalo siya ni Janos at ng iba pa at agawin ang misteryosong espada mula sa mga kamay ni Alvin. Wala siyang magawa ngayon kundi ang tahimik na manood sa gilid. Sana'y naitago mo ng mabuti ang iyong sarili at huwag hayaang matuklasan kanila. Kung hindi, mabibigo mo talaga ako, naisip ni Theo sa sarili. Maliwanag na ang kanyang mga salita ay para kay Alvin. May isip na lang ng isang tao kung gaano kawalang imak si Alvin kung marinig niya ang mga salitang ito. Habang patuloy na nababalisa si Theo, ang mga tao ng Moon Illumination Sect ay naghanap sa paligid ng isang buong oras.
Sa huli, muli silang nagsama-sama at natuklasan na ang lahat ng kanilang mga pagsisikap ay walang kabuluhan. Nakahinga ng maluwag si Theo nang makita niya ito. Hindi namin siya nakuha. Kumunat ang noo ni Janos. Gayunpaman, malinaw na nawala ang kanyang aura dito. Huwag mong sabihin sa akin na maaari siyang lumipad sa ilalim ng lupa. Siguro may paraan siya para itago ang kanyang aura para maiwasan ang pagtuklas, haka-haka ng Supreme Elder ng Moon Illumination Sect. Posible naman. Sumangayon ang isa pang Supreme Elder ng sekta. Sa palagay ko ito lamang ang makatwirang paliwanag. Kung hindi, paano makakatakas sa ating divine consciousness ang isang martial cultivator na hindi pa nakapasok sa Saint Stage? Sa huli, ang ilang mga powerhouse ng Saint Stage ng Moon Illumination Sect, kasama si Janos, ay nagtapos. Paano nila nahulaan na ang Seven Treasures Exquisite ay magtatakpan ng aura ni Alvin sa sandaling makapasok siya dito? Ang Seven Treasures Exquisite Pagoda ay may ganoong kakayahan dahil ito ay isang Celestial Supreme Treasure. Sa palagay ko maaari lamang tayong maghiwalay para hanapin siya. Di nagtagal, muling nagkasundo ang iilang powerhouse ng Saint Stage ng sekta. Naghiwa-hiwalay sila sa mga grupo ng tatlo para masusing hanapin ang mga track ni Alvin. Nang makita ni Theo na naghiwalay ang mga tao mula sa Moon Illumination Sect, hindi niya agad ipinahayag ang kanyang sarili. Kalmado ang ekspresyon niya na parang may hinihintay. Di nagtagal, muling nagtipon si Janos at ang Supreme Elders. Maliwanag na ang kanilang pag-alis kanina ay isang gawa lamang upang akitin si Alvin na lumabas dahil hindi sila sigurado kung naroon pa siya sa lugar. Sa sandaling ito, sigurado silang wala na siya sa lugar at sa wakas ay nahati sa tatlong direksyon para hanapin siya. Sa wakas ay lumabas si Theo sa pagtatago sa sandaling ito. Firm. Kung hindi lang dahil ako ang pinakamalapit sa kanya at alam kong dito siya nagtatago, nalinlang din ako tulad ng mga basurang iyon mula sa Moon Illumination Sect. Matapos lumitaw si Theo, tumingin siya sa kagubatan sa ilalim ng kanyang mga paa at malamig na tumawa. Batay sa kanyang mga salita, halatang sigurado siyang si Alvin ay nasa lugar pa rin. Alvin, kahit na wala akong ideya kung anong uri ng lihim na taktika ang ginamit mo upang itago ang iyong sarili, kailangan mo pa ring ipakita ang iyong sarili sa harap ko ngayon kahit gaano pa kahusay ang iyong sikretong taktika. Habang tumatawa si Theo sa sarili, iniunat niya ang magkabilang braso. Sa sandaling iyon, isang malawak na lumiligid na true energy ang lumabas mula sa kanyang mga braso. Na parang nag-transform sila sa dalawang kahangahangang dragon, sila ay sumisigaw at napaungol habang sila ay nagwawalis. Sa susunod na sandali, ang dalawang kahangahangang dragon na nagbago mula sa kanyang tunay na enerhiya ay bumaba sa kagubatan tulad ng dalawang malalaking mahahabang letigo. Ang hangin ay tila nawala at ang tunog ng panganib ay lumitaw sa kanilang gising. Bang! Bang! Kasabay nito, ang dalawang kahangahangang dragon ay naging sanhi din ng pagyanig ng lupa. Bagamat ang dalawang mag-agarang dragon ay hindi bumangga sa malaking bato na itinatago sa ilalim ng Seven Treasures Exquisite Pagoda, dahil sa panginginig ng lupa, ang malaking bato ay tumaob. Ang Seven Treasures Exquisite Pagoda ay agad na pinalipad ng lindol. Bago na ibalik ang ika-4 na antas, hindi pa rin matatag ang espasyo sa loob ng Seven Treasures Exquisite Pagoda. Dahil dito, si Alvin na nagtatago sa loob ng Seven Treasures Exquisite Pagoda para mabawi ang kanyang true energy at spiritual energy ay naipadala rin ng lindol. Dahil sa katotohanang wala na siyang masyadong true energy, nang ilabas si Alvin, gumulong siya sa lupa, at natatakpan siya ng alikabok mula ulo hanggang paa. Siya ay nagpakita ng labis na kahabag-habag. Damn it! Nabawi niya ang kanyang pakiramdam sa sandaling ito at napagtanto kung ano ang pinakakinatatakutan niyang nangyari. Alam niyang may panganib na nagtatago sa ganitong paraan dahil hindi niya alam kung sisirain ng mga humahabol sa kanya ang paligid. Siya ay itataboy sa Seven Treasures Exquisite Pagoda kung sisirain nila ang paligid. Wala siyang ibang pagpipilian noong mga oras na iyon kaya kailangan niyang makipagsapalaran. Sino ang nakakaalam na siya ay magiging malas? Hindi ako makapaniwalang nabigo ito. Si Alvin na nakadama ng malas ay bumaantong hininga sa loob.
Agad niyang inilipat ang kanyang tingin sa figurang bumababa mula sa langit. Hindi niya maiwasang mapakunot ang noo nang makita ang itim na figure. Parang hindi siya isa sa mga powerhouse ng Saint Stage mula sa Moon Illumination Sect. At saka, iba ang vibe niya sa Moon Illumination Sect. Ang taong bumababa mula sa langit ay walang iba kundi si Irish. Alvin. Matapos lumitaw si Theo, pinag-aralan niya si Alvin ng mausisa. Marami kang pandaraya. Nagawa mo pang linlangin ang mga basurang iyon mula sa Moon Illumination Sect. Sa kasamaang palad, masyado ka pang walang muwang para subukan at dayain ako, Theo. Sino ka? Agad na naging seryoso ang mukha ni Alvin. Napagtanto niyang tama siya. Ang lalaking nakaitim na nakasuot sa harap niya ay hindi mula sa Moon Illumination Sect. Naglakas loob pa siyang tawagin ang mga powerhouse ng Saint Stage ng Moon Illumination Sect na basura. Parang mas makapangyarihan pa siya kaysa sa mga powerhouse ng Saint Stage mula sa sekta. Hindi mahalaga ang aking pagkakakilanlan. Kailangan mo lang malaman na mamamatay ka sa aking mga kamay ngayon, walang pakialam na sagot ni Theo. 1558. Kahit na si Theo ay maaaring ituring na isang mataas na opisyal sa sangay ng Mountain Shade Black Market sa distrito ng 9 Sect Alliances, siya ay isa pa ring assassin kung tutuusin. Ang lahat ng mga pumatay sa Mountain Shade Black Market ay nanumpa sa panunumpa ng parusa sa kidlat na hindi nila ibubunyag ang kanilang mga pagkakakilanlan. Wala akong galit sa iyo kaya bakit mo ako gustong patayin? Naningkit ang mga mata ni Alvin habang nagtanong siya sa malalim na boses nang marinig niya ang mga salita ni Theo. Ikaw at ako ay walang awayan sa isa't isa. Gayunpaman, nakakalungkot na ang kayamanan ng isang tao ay maaaring maging sanhi ng kanyang sariling pagkasira dahil sa kasakiman ng iba. Nagustuhan ko ang espada na nasa iyong kamay. Ngumiti ng masama si Theo. Baka sa kanyang mga mata ang bakas ng kasakiman. Espada. Nang marinig ni Alvin ang mga salita ni Theo, siya ay naguluhan. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nabawi niya ang kanyang katinoan at napagtantong tinutukoy niya ang kanyang Jasper Celestial Sword. Stop acting dumb. You've almost broken through to the Saint Stage, and yet, you can pumatay Kaden with the help of that sword. It was the sword that helped you, right? Bagamat si Kaden ay basura, isa pa rin siyang powerhouse ng Saint Stage kahit ano pa ang mangyari. Kung wala ka ng espadang iyon, hindi mo siya magagawang patayin ng isang hampas lang. Napangiti si Theo. Pinag-uusapan mo ba ito? Tanong ni Alvin. Itinaas niya ang kanyang kamay nang lumitaw ang Jasper Celestial Sword. Nang makita ni Theo ang Jasper Celestial Sword sa kamay ni Alvin, agad na nagningning ang kanyang mga mata. Kung interesado ka sa espadang ito, ibibigay ko ito sa iyo sa kondisyon na maaari mo talagang gamitin ito. Pinaihit ni Alvin ang kanyang kamay at hinawakan ang kaluban ng espada bago iniharap ang hilt ng espada kay Theo na para bang ibinibigay niya ito sa kanya. Nang makita kung gaano kadali si Alvin, agad na binantayan si Theo. Sa halip na kunin ang espada, time niyang tinanong, anak, anong mga pakulo ang nilalaro mo ngayon? Anong mga trick ang maaari kong laruin? Tinuya ni Alvin ang sarili. Kung mayroon pa akong natitirang trick, nakatayo ba ako dito at nakikipag-usap sa iyo ng walang kaparerekon? Isa kang makapangyarihang Saint Stage powerhouse, huwag mong sabihin sa akin na natatakot ka na hindi ka man lang manggahas na hawakan ang espada na ibinibigay ko sa iyo. Binigyang diin ni Alvin ang salitang pagbibigay. Nang marinig ni Theo ang kanyang mga salita, bumalik siya sa kanyang katinoan at napagtantong wala ng lakas si Alvin upang buhayin ang mahalagang espada sa kanyang mga kamay. Kung hindi, tulad ng sinabi ni Alvin, hindi siya mag-aaksaya ng oras sa pagsasalita ng walang kaparerekon, ginamit na niya ang kanyang espada. Malinaw pa rin sa kanyang isipan ang paraan ng paghawak ni Alvin ng espada para patayin si Kaden. Kahit na ang espada ay tila karaniwan, ito ay talagang naglalaman ng mabigat na enerhiya. Ang alon ng enerhiya na inilabas ng espada ay nagpanginig pa sa kanyang kaluluwa. Walang duda na mamamatay siya kung nakatutok sa kanya ang espadang iyon. Matapos itong pag-isipan ni Theo, pinapahingan niya ang kanyang puso at inabot ang kamay para kunin ang Jasper Celestial Sword na ipinasa sa kanya ni Alvin.
Gayunpaman, nagbago ang kanyang ekspresyon sa susunod na sandali. Natuklasan niya na ang Jasper Celestial Sword na kasinggan ng balahibo sa kamay ni Alvin ay nakababahala na mabigat sa kanyang kamay. Hindi niya ito maiangat kahit na ginamit niya ang buong lakas. Pagkaraan ng mahabang panahon, binawi ni Theo ang kanyang mga kamay at nagtanong sa kanyang malalim na boses, "Anak, ano ang nangyayari?" Isa kang Saint Rudiment Stage Martial Cultivator, ngunit maaari mong gamitin ang espadang ito ng malaya. Kaya bakit hindi ko ito maiangat? Sa kanyang opinyon, kailangang may lihim tungkol sa espada sa kamay ni Alvin. Kailangan niyang alamin at makabisado ang sikreto kung gusto niyang iangat ang espada. Ibinigay ko na sa iyo ang espada. Hindi mo ako masisisi kung hindi mo ito kayang buhatin. Napabuntong hininga si Alvin habang umiiling. Hindi napansin ni Theo na nawala ang pangamba sa lalim ng mga mata ni Alvin. Ngayon ay kalmado na ito na para bang nagkaroon ng malaking pagbabago ang kanyang isip. "Anak, baka niloko mo ako." Namutla at naging berde ang mukha ni Theo habang umungol, "Binabalaan kita, mas mabuting sabihin mo sa akin ang sikreto ng espadang ito kung matino ka. Kung hindi, papatayin pa rin kita kahit hindi ko makuha ang espada." Nang marating niya ang dulo ng kanyang pangungusap, isang nakamamatay na kinang-ang lumitaw sa kanyang mga mata na tila may gustong lumunin. Anong trick ang maaari kong hilahin? Patuloy na umiling si Alvin. Walang takot sa mukha ni Alvin gaya ng inaasahan ni Theo. Siya ay kalmado na parang hindi niya sineseryoso ang banta ni Theo. "Boy, do you doubt my words? Sa tingin mo hindi kita papatayin?" Malamig na tanong ni Theo habang ang kanyang ekspresyon ay naging seryoso. Napangiti si Alvin ngunit hindi tumugon. "Anak, maaari kitang sirain o patayin kung gusto ko. Binabalaan kita, mas mabuting makipagtulungan ka sa akin ng masunurin. Baka iligtas ko ang iyong buhay kung nasa mabuting kalagayan ako," ngumisi si Theo. "Kaya mo ba akong sirain?" Nang marinig ni Alvin ang mga salita ni Theo, siya ay natigilan. Hindi niya alam kung ano ang ibig niyang sabihin dito. Dapat hindi mo alam ang mga kagiliw-giliw na bagay na nangyari sa Moon Illumination Sect bago ka bumalik, di ba? Ngumiti ng masama si Theo. "Kahit na hindi ko alam kung bakit gustong patayin ka ni Kayden, walang lugar para sa iyo sa Moon Illumination Sect kahit na hindi mo siya pinatay. Ang parusa sa pagpatay sa isang elder sa loob ng korte ay kamatayan sa sekta. Pagpatay sa nakatatanda sa loob ng korte ng Moon Illumination Sect. Si Rohan ba ang tinutukoy mo?" Sumimangot si Alvin. Lalo siyang naguluhan sa mga sinabi ni Theo. "Hindi ko kilala si Rohan, ngunit ang elder ng Moon Illumination Sect na pinatay mo ay nakarating na sa Paramount Saint Rudiment Stage, dapat ay isa siyang Moon Illumination Sect na elder sa loob ng korte." Ngumuso si Theo. "Maaaring hindi mo alam, ngunit nai-record ko ang buong eksena ng pagpatay mo sa elder sa loob ng korte gamit ang mirror image talisman at nai-broadcast ito sa buong sekta bago ka bumalik." Gayunpaman, si Theo ay nasa dilim, walang mangyayari kay Alvin kahit na malantad siya sa pagpatay kay Rohan kung hindi niya papatayin si Kayden. Si Rohan lamang ang dapat sisihin sa kanyang sariling pagkamatay. Bagamat namatay siya, walang sino man sa Moon Illumination Sect ang nakadama ng anumang simpatiya para sa kanya. Nadama ng lahat na siya ang may kasalanan at nararapat na mamatay. Para naman kay Janos at sa iba pa, itinuring pa nila si Alvin bilang isang kayamanan matapos masaksihan ang kanyang lakas. Kung hindi nangyari ang insidente kay Kayden, inaruga sana nila siya na maging sect leader ng Moon Illumination Sect kahit na hindi ito para sa kapakanan ni Arwin. "Oh, nakikita ko." Nang marinig ni Alvin ang mga salita ni Theo, ang ilan sa mga tanong sa kanyang puso ay nakahanap ng mga sagot. "No wonder gusto akong patayin ni Kayden. Nalaman niya talaga ang totoong lakas ko. Natural, iisipin niyang may kinalaman ako sa pagkamatay ni Ferlan." Bigla itong bumangon kay Alvin. "Anak, bibigyan kita ng isa pang 15 minuto. Pagkatapos ng 15 minuto, kapag hindi mo sinabi sa akin ang sikreto ng espadang ito, papatayin kita." Nang matapos niyang sabihin iyon, na parang sinusubukang patunayan ang isang punto, sumumpa pa siya sa panunumpa ng parusang kidlat.
Boom! 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 Nang tumunog sa himpapawid ang 99 Heavenly Tribulation, matagumpay na hinarap ni Theo si Alvin. Para bang hindi siya nag-aalala na tatanggi si Alvin na sabihin sa kanya ang sikreto ng espada. Ha. Nang makita ni Alvin si Theo na nagmumura sa panunumpa ng parusa sa kidlat, tumawa siya ng walang tigil. Anong tinatawa-tawa mo? Si Theo ay nagngangalit dahil sa kahihiyan. Natatawa sa iyong kamangmangan. Matapos tumigil sa pagtawa si Alvin, walang pakialam na sinabi niya, gayunpaman, dahil mahilig kang magmura gamit ang panunumpa ng parusa sa kidlat, paglaruan na lang kita. Pagkatapos, nanumpa din siya sa panunumpa ng parusang kidlat. Kung alam ko kung paano hayaan ang taong ito na humawak ng espada sa aking mga kamay, mamamatay ako sa parusang kidlat. Alvin ay nanumpa. Si Alvin ay hindi pinarusahan ng parusang kidlat pagkatapos magmura. Pinatunayan nito na hindi siya nagsisinungaling. Hindi mo alam kung paano ko ito magagamit. Imposible. Imposible. Paano mo ito magagamit? Isa ka lang langgam sa Saint Rudiment stage kaya paano mo magagamit ang espadang iyon kung ako, isang powerhouse ng Saint stage, ay hindi man lang ito may angat. Agad na naging seryoso ang mukha ni Theo nang malaman niyang hindi nagsisinungaling si Alvin. Siya ay orihinal na may perpektong plano. Hanggat nakuha niya ang espada sa kamay ni Alvin, makakaalis siya sa distrito ng 9 Sect Alliances sa bastos na lugar na ito at bumalik sa mas mataas na antas ng sangay ng Mountain Shade Black Market. Hindi lang niya gustong bumalik, ngunit gusto rin niyang patayin ang lahat ng mga lumaban sa kanya dati. Gayunpaman, ang katotohanan ng bagay ay hindi niya magagamit ang espada na napanaginipan niya. Ang universo ay napakalaki. Walang imposible, walang pakialam na sagot ni Alvin. Dahil hindi ko ito magagamit, hindi mo rin magagamit ito. Mamatay. Mamatay. Biglang nanliit ang tingin ni Theo habang nakatitig kay Alvin. Pagkatapos ninitian ni Theo si Alvin, galit na galit siya kaya pinakilos niya ang true energy sa kanyang katawan na nagbabalak na patayin si Alvin. Sa sandaling nagalit si Theo hanggang sa punto ng pagiging hindi makatwiran, walang pakialam na sinabi ni Alvin, sa kasamaang palad, wala ka ng pagkakataon. Kasabay nito, bigla niyang inihagis ang isang bagay. Isang stone tablet na may tapyas na sulok ang lumabas sa manipis na hangin. Matapos itong itapon ni Alvin, tila ito ay nag-transform sa isang bomba habang galit na galit itong lumipad sa Theo na para bang naturukan ito ng booster. Slam! Bago nakapag-react si Theo, ang stone tablet ay nakahampas na sa kanyang katawan. Sa sumunod na sandali, bagamat walang sugat na makikita sa kanyang katawan, biglang bumagsak ang kanyang buong katawan. Ang mga mata na nanlilisik sa kanya ay nanlabo na parang nawala ang kanyang kaluluwa. Siya, sa katunayan, ay nawala ang kanyang kaluluwa. Upang maging mas tumpak, ang kanyang kaluluwa ay pinigilan. Ang bagay na pumipigil sa kanyang kaluluwa ay walang iba kundi ang Devil Seal Tablet. Mas maaga nang sinubukan ni Theo na kunin ang Jasper Celestial Sword mula sa kanyang kamay ng buong lakas, natuklasan ni Alvin na siya ay isang Devil Cultivator. Hindi na siya nakaramdam ng pag-aalala nang matuklasan niyang si Theo ay isang Devil Cultivator. Sa kanyang cultivation base sa Saint Rudiment Stage, ang isang Devil Cultivation sa unang antas ng Saint Stage ay walang paraan para makatakas sa Devil Seal Tablet sa kanyang mga kamay. Ang stage ng Saint ay nahati sa maraming iba't ibang yugto. Dati, narinig ni Alvin mula sa kanyang nakatatandang kapatid, si Arwin, na ang pinakamalakas na powerhouse sa distrito ng 9 Sect Alliances ay nasa tuktok ng unang yugto ng Saint Stage. Sa buong distrito ng 9 Sect Alliances, mayroon lamang 2 powerhouse na nakamit iyon. Isa raw sa kanila ang pinuno ng sangay ng Mountain Shade Black Market sa distrito ng 9 Sect Alliances. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.